Tunay ngang napakamalas ng may-ari ng tindahang ito. Araw-araw ay nagsisilbi siya ng napakaraming customer, ngunit hindi niya kailanman kayang harapin ang dalawang customer na ito. Kahit wala silang pera, lagi silang pumupunta rito para humingi ng diskwento sa may-ari ng tindahan. Labis pa rin ang hinanakit ng may-ari ng tindahan tungkol sa mga nakaraang pagkakataon na bumili ang dalawang ito ng mga bagay dito. Minsan ay gumamit sila ng stun grenade na nagpasabog sa ilan sa kanyang mga ngipin. Sa isa pang pagkakataon ay lantaran pa nilang ninakaw at gumamit pa ng pekeng pera. Ngunit sa pagkakataong ito ay maingat siyang naghanda gamit ang mga kamera at parang bakal na mentalidad para kontrahin sila. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nagbayad ng tama ang dalawang customer na ito, na labis na ikinagulat ng may-ari ng tindahan. Pagkatapos nilang magbayad, umalis na silang dalawa. Ang katapatan na ito ay medyo ikinagulat at ikinakonsensya ng may-ari ng tindahan. Gayunpaman, biglang bumagsak ang karatula ng tindahan sa ulo ng babae, na ikinagulat ng lahat. Nagkalat ang dugo, dahilan para umiyak ang lalaki sa tabi ng kasamang babae. Sobra ring nagulat ang may-ari ng tindahan. Sa kanyang pagkataranta, dahil sa hindi alam ang gagawin, sumigaw ang lalaki para bigyan sila ng diskwento. Dahil wala nang ibang pagpipilian, binigyan ng may-ari ng tindahan ang lalaki ng 90% discount voucher. Gayunpaman, nang dalhin ng lalaki ang kanyang kasamang babae, sa wakas ay napagtanto ng may-ari na siya ay niloko. Masyadong mapait dahil patuloy siyang nalulugi dahil sa dalawang ito. Sumigaw ang may-ari na ititigil na niya ang pagtitinda at pupunta sa Magmel. Ang lugar na iyon ang makakatulong sa kanya na maging isang bilyonaryo, na sinasabing tumawa siya ng malakas sa mataong kalye. Para malaman kung ang Magmel ay isang kasino or iba pa, balikan natin 30 taon na ang nakalilipas. Biglang nagpakita ang isang bagong kontinente. Ang kontinenteng ito ay naglalaman ng hindi mabilang na mga bagong uri ng flora at fauna at napakahalagang yamang mineral. Ito ay itinuturing na isang lupain na may walang katapusang potensyal, at pinangalanan ito ng sangkatauhan na Magmel. Ang pagpapakita ng Magmel ay nagpasabik sa lahat. Nagsimulang tumungo ang mga barkong pandigma at helicopter patungo sa bagong kontinente na may pagnanais na maghanap ng kayamanan at yumaman. Sa kagubatang iyon, isang maliit na robot ang lumilipad, na tumatawag, "Master," dito. Lumipad ang robot sa isang tuod ng puno at natuklasan na ang buong pangkat ng eksplorasyon, kabilang ang binata na may puting buhok, ay nakahiga at walang malay sa lupa. Kaagad pagkatapos noon, nagpakita ang isa pang binata. Ito ang may-ari ng robot, tanong niya, nawala silang lahat. Muling tumunog ang salaysay, na nagpapaliwanag na may mga espesyalista sa paghahanap at pagsadyep sa Magmel, at tinatawag sila ng mga tao na Angura. Ang binata na ito ay isa sa mga Angura. Samantala, sa isang modernong lungsod ng daungan na tinatawag na Azuko Island, isang batang mukhang mahina na nagngangalang Kosuki ang naglalakad habang umuubo. Pumasok ang batang lalaki sa isang eskinita at umakyat sa hagdan ng isang gusali na may karatula, Shokido. Sa loob ng gusali, sa isang madilim na silid, nakahiga ang Angura sa kama. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae na nagngangalang Zero. Nagreklamo siya, "Master, sobrang late na." Hinayla ni Zero ang mga kurtina, binuksan ang mga ilaw, at pinagalitan si Inyo dahil natutulog pa rin. Nagising si Inyo, humikab, at umupo sa workdesk na nakapijama. Nagreklamo siya na kung hindi siya kakain, hindi siya makakapagtrabaho. Dinalhan siya ni Zero ng almusal, isang hiwa na lang ng toast. Ipinaalam niya sa kanya na ang almusal ay simpleng tinapay na walang mantikilya or jam. Nang tanungin ni Inyo kung bakit, ipinaliwanag ni Zero na wala na silang pera. Dagdag pa ni Zero na naputol din ang kuryente. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Tumakbo palabas si Zero para buksan ang pinto at nakita ang batang si Kosuki na nakatayo roon, nauutol na nagsasabing may kahilingan siya. Pagkatapos sabihin iyon, agad siyang nahimete. Nang magising siya sa sala, umupo si Inyo sa tapat niya at sinabing, "Mas mabuti kung bibisita ka sa amin habang malusog ka." Nagmamadaling humingi ng tawad si Kosuki, ipinaliwanag na mahina ang kanyang katawan mula pa noong ipinanganak siya. Dumiretso si Inyo sa punto. Naglagay si Kosuki ng isang maliit na telang supot na puno ng mga barya sa mesa. Nagmakaawa ang bata na kailangan niya ito para matulungan ang kanyang nakatatandang kapatid sa perang ito.
Tiningnan ni Inyo ang pera at agad na tumanggi. Natigilan si Kasoki at nagtanong kung bakit. Malamig na sumagot si Inyo na hindi sapat ang halaga. Nang balisang tanungin ni Kasoki kung magkano pa ang kailangan, nagtanong si Inyo bilang tugon, sa tingin mo ba ay ganoon lang kahalaga ang buhay ng iyong kapatid? Yumuko si Kasoki sa kawalan ng pag-asa at ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon. Sinabi niya na hindi na siya magsisinungaling ng mas matagal. Pagkatapos niyang masawi, ililipat ang pera ng insurance kay Inyo. Nagmakaawa ang bata kay Inyo na tumulong. Nakatayo sa labas ng silid, nakinig si Zero sa usapan ng may nag-aalalang ekspresyon. Ngumiti si Inyo, ikaniling ang kanyang ulo, at sinabihan siyang ituloy at ikwento ang kwento. Sinimulan ni Kasoki na isalaysay ang kwento ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay mga eksplorador. Nagtungo na sila sa Magmel. Bago umalis, ipinangako nila kay Kasoki na makukuha nila ang mga anona, isang mahimalang prutas na maaaring magpagaling sa kanyang sakit, at babalik sila sa lalong madaling panahon. Nangako rin ang kanyang nakatatandang kapatid na si Chrono na sa susunod na pagkakataon ay magkasamang pupunta ang magkapatid sa Magmel. Pinanood ni Kasoki ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid na umalis. Nanatili sa bahay ang bata at naghihintay, hawak ang frame ng larawan ng pamilya. At pagkatapos, sa isang maunas na gabi, nakarinig siya ng mga ingay sa labas ng pinto. Bumalik si Chrono ng mag-isa. Puno ng punit ang kanyang mga damit at puno ng mga sugat ang kanyang buong katawan. Tumakbo palabas si Kasoki, nag-aalalang nagtatanong tungkol sa kanilang mga magulang. Hindi sumagot si Chrono, natambo lamang siya, ibinaon ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at umiyak ng walang pigil. Sinisi niya ang kanyang sarili, kasalanan niya na wala ang kanilang mga magulang. Wala siyang sapat na lakas para protektahan sila. Mula sa araw na iyon, ibinuhos ni Chrono ang kanyang sarili sa pisikal na pagsasanay at pag-aaral ng walang humpay. Madalas na palihim na binabantayan ni Kasoki ang kanyang kapatid sa siwang ng pinto. Kalaunan, si Chrono ay naging isang rank explorer, isa sa nangungunang 5 nakatanggap ng lisensya. At pagkatapos sa isa pang gabi, naghahanda na naman si Chrono na umalis kasama ang isang bagong pangkat ng eksplorasyon. Nangako siyang muli kay Kasoki na tiyak na makukuha niya ang mga anona. Pagkatapos nito, magkasama nilang gagalugaran ang Magmel. Umalis si Chrono, iniwan si Kasoki na mag-isa sa madilim na pasilyo, babalik sa kasalukuyan. Matapos marinig ang kwento, tinanong ni Inyo ang bata kung gusto nitong sumama sa kanya upang iligtas ang kanyang kapatid. Nagulat si Kasoki at sinabi ni Inyo na ang mga anona ay mabibili ng husto, at inanunsyo niya ang plano. Sasakay sila ng helikopter patungo sa ika-6 na lungsod ng kuta malapit sa kagubatan ng Bedoka. Sinabi ni Zero na susuportahan niya sila ng malayuan at nagbabala rin na maaaring tanggihan ng Magmel ang ilang mga panlabas na aparato, at ang paglalakbay gamit ang helikopter ng walang dalang mga armas ay lubhang mapanganib. Pagkatapos, pumasok si Zero sa isang puting silid at umupo sa isang upuan sa harap ng isang malaking control screen. Lumipad ang helikopter na sinakyan ni Inyo at Kasoki sa ibabaw ng dagat patungo sa Magmel. Lumapag sila sa Zone 6, ang kuta ng lungsod na Tay, isang matibay na base militar na itinayo sa mga bangin sa baybayin. Tumingin si Kasoki sa bintana at ipinahayag ni Inyo na magpapalit sila ng transportasyon mula rito. Sumakay silang dalawa sa isang puting hayop na kamukha ng kabayo. Ipinaliwanag ni Inyo na isa ito sa ilang uri ng hayop na naalaga sa Magmel. Sumakay sila sa pony sa isang malawak na rehiyon ng disyerto. Sinabi ni Inyo na ang mga eksplorador mula sa buong mundo ay pumunta rito, at isinugol ang kanilang buhay dahil napakaraming tao ang nasawi kaya ang mga eksplorador ay naging isang lisensyadong sistema. Nagtatakang tinanong ni Kasoki kung mayroon ding lisensya si Inyo. Sumagot si Inyo na ang mga anguro ay isang exception dahil ang kanyang trabaho ay ang pagsadyep sa mga eksplorador na nasa kagipitan. Nakarating sila sa isang mataas na bangin na nakatanaw sa isang malawak at masukal na kagubatan na nababalot ng hamog. Bulalas ni Kasoki sa pagkamangha, at ipinakilala ito ni Inyo. Iyon ang kagubatan sa bundok ng Bedoka, na sumasaklaw sa 80% ng 6 na ward, at maglalakad sila mula rito. Tumalikod ang pony at umalis, naiwan silang dalawa sa bangin. Sa control room, minanmanan ni Zero ang kanilang signal sa pamamagitan ng screen at bamulong na oras na para pumasok sa kagubatan ng Bedoka.
Lumipad ang scoutang robot sa disyerto, sinusundan sina Inyo at Kosuke habang nagsisimula silang maglakad papasok sa kagubatan. Habang papasok sila sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, muling nagtanong si Kosuke tungkol sa Anona. Kinumpirma ni Inyo na ang prutas ng Anona ay maaaring mag-alis ng lahat ng sakit, magpalusog sa katawan, at magpataas ng pisikal na lakas ng 10 beses. Tinanong ni Kosuke kung bakit tinawag na luha ng Anona ang prutas ng Anona. Nagtanong pabalik si Inyo kung alam ng bata. Umiling si Kosuke at ipinaliwanag ni Inyo na namumulaklak lamang ang Anona sa mga tambak ng bangkay. Tinanong ni Inyo si Kosuke kung gusto niyang maging isang explorer pagkatapos gumaling. Nag-atubili si Kosuke at saka sinabing gusto niyang maging lector. Labis na nagulat si Inyo. Ipinaliwanag ni Kosuke na ang mga lector ay mga taong may kakayahang malayang gumawa ng mga materyales. Bagamat may mga taong nagsasabing wala ang ganitong kakayahan, lubos siyang naniwala. Biglang napagod at natisod si Kosuke, tinanong ni Inyo kung gusto niyang magpahinga ng kaunti. Pagkatapos ay ginamit niya ang earpiece para makipag-usap kay Zero. Pagkatapos, nakakita siya ng kakaibang prutas sa isang puno, pinipitas ito, at ibinigay kay Kosuke, sinasabing ang pagkain ng prutas na ito ay nakakabusog din sa tiyan. Masayang tinanggap ito ni Kosuke at nakilala ito bilang grabo na singkamas, na naglalaman ng maraming sustansya. Nagsimulang kumain ang bata. Dahil maggagabi na, iminungkahi niyang maglakad habang kumakain at masayang sumang-ayon si Kosuke. Sa control room, tiningnan ni Zero ang screen at bumulong sa sarili. Ang grabo na labanos na ito sa loob ng 5 minuto ay magiging isang nakakasawi na lason. Nagpatuloy sila sa paglalakad at biglang sumigaw si Kosuke dahil may isang tao, isang bukol na lalaki na may pulang malalanggam na nilalang na mahigpit na nakakapit sa kanyang ulo, na napadpad sa kanila. Umiiyak siya at nagmamakaawa ng tulong. Hinimok ni Kosuke si Inyo na iligtas ang lalaking iyon, ngunit malamig na nagbabala si Inyo na kung gusto mong masawi, sige lang. Ipinaliwanag ni Inyo na ang lalaki ay pain lamang. Sinadya ng mga halimaw na hayaang gumala ang biktima. Kapag lumapit ang biktima sa ibang tao, ito ay magiging isang nakakasawi na bitag. Pagkatapos magsalita ni Inyo, 3 higanteng halimaw na may malaalupihang katawan at maraming pares ng paa ang gumapang mula sa lupa, sinunggaban ang lalaki, at pinagpira-piraso ito. Tinakpan ni Kosuke ang kanyang bibig sa takot. Nanginag ang bata, at mahinahong sinabi ni Inyo na hindi lang iyon ang nakakatakot sa magmel. Habang naglalakad sila, tinanong ni Kosuke kung maaari niyang iligtas ang lalaking iyon upang makatakas siya sa sakit. Sumagot si Inyo na sayang lang ito at hindi sulit kahit 1 sentimo. Pagkatapos maglakad ng kaunti pa, isang elektronikong tunog ang umalangaw-ngaw. Kumuha si Inyo ng isang sensor device. Tinanong ni Kosuke kung ano ito at ipinaliwanag ni Inyo na ang sensor na ito ay konektado sa exploration badge. Nag-react ito dahil buhay pa ang kanyang nakatatandang kapatid. Tuwang-tuwa si Kosuke at lumipad ng mataas ang robot ni Zero para magmanman. Mula sa control room, iniulat ni Zero sa pamamagitan ng robot na may nangyayaring sitwasyon. May isang kawa ng mga ibong hippopotamus sa unahan, isang grupo ng mahigit 20 nilalang. Natanggap ni Inyo ang ulat gamit ang kanyang earpiece. Lumingon siya at sinabihan si Kosuke na manatiling tahimik para maasikaso niya ito. Takot na nagtago si Kosuke sa isang masukal na palumpong. Nag-iisang sumugod si Inyo at ginamit niya ang kanyang kakayahan, lumikha ng isang daloy ng itim at puting enerhiya sa kanyang kamay at ginawa itong isang mahabang espada. Isang ibong hippopotamus ang sumugod sa kanya. Tumalon si Inyo sa ere, nagsimula ng isang mabangis na labanan, hiniwa ang mga halimaw gamit ang kanyang espada. Matapos mapaslang or makatakas ang mga halimaw, tumayo si Inyo sa gitna ng mga bangkay ng halimaw, hinihingal at pinupunasan ang pawis, bumubulong na ang pagharap dito ay nangangailangan din ng enerhiya. Lumingon siya at naglakad palayo kasama ang robot na lumilipad sa likuran niya. Mula sa tumpok ng laman at dugo ng mga halimaw na kanyang napaslang, isang maliit na berdeng usbong ang nagsimulang magpakita. Samantala, si Kosuke, habang nagtatago, ay hindi sinasadyang muling nakatagpo ang kanyang kapatid. Pareho silang pumunta sa isang kuweba. Tuwang-tuwa si Kosuke nang makita ang kanyang kapatid, ngunit biglang natigilan ang bata nang makita niya ang nakapangangilabot na tanawin sa nakalubog na lugar sa likuran ng kanyang kapatid.
Isang napakalaking tumpok ng mga puting buto na nakasalansan ng mataas na parang bundok. Sa ibabaw ng mga buto, isang malaking kulay rosas na bulaklak ang namumulaklak. Natigilan si Kasoki at walang pag-asang inulit ng kanyang kapatid ang mga salitang namumulaklak ang Anona sa mga bangkay. Tiningnan ni Kasoki ang tambak ng mga buto at napagtanto ang katotohanan. Nanginginig siyang nagtanong kung bakit may ganito at kung sino ang gumawa ng ganitong nakakatakot na bagay. Isang tunog ng paghiwa ang sumabog at nagkalat ang dugo sa lahat ng dako. Isang buto ang tumusok sa katawan ni Kasoki mula sa likuran. Natigilan ang bata at lumingon, nakita ang kanyang kapatid na nakatayo roon na walang imak ang mga mata at halatang baliw ang ekspresyon. Isiniwalat niya na pinaslang niya ang kanyang mga kasamahan sa koponan para patabain ang Anona, ngunit hindi pa rin ito sapat. Kaya isinakripisyo niya kahit ang kanyang sariling kapatid. Tumulo ang dugo ni Kasoki sa tambak ng mga buto. Agad na namulaklak ng husto ang bulaklak ng Anona, na nagpapakita ng prutas sa gitna. Naghiyawan si Chrono, tumakbo papunta sa bulaklak para pitasin ang prutas ng Anona at hanggan ito ng may kagalakan. Sa sandaling iyon, nagpakita si Inyo, mabilis na sinalo ang nahuhulog na Kasoki. Lumingon si Chrono, sumisigaw, at nagtanong, sino ka ba? Inutusan ni Inyo si Zero na magbigay agad ng pangunang lunas. Lumipad ang robot at sinimulang gamutin si Kasoki. Tumayo si Inyo, humarap sa mga kaibigan, sinasabing pinaslang mo ang iyong mga magulang at kaibigan para lang itaas ang bagay na iyon. Galit na umungal si Chrono, ano ang alam mo? Kahit inumin mo pa ang mga luha ng Anona, hindi pa rin lubusang gagaling ang sakit na ito. Masasawi ka pa rin balang araw, kaya dapat itong ibigay sa isang taong maaaring mabuhay ng mas matagal, hindi ba't mas mabuti iyon? Nang marinig iyon, sinabi ni Inyo na isinugol ni Kasoki ang kanyang buhay sa pagsisikap na iligtas ka kahit na nanghihina na ang kanyang katawan. Ngunit walang pakialam si Chrono sa kanyang nakababatang kapatid. Natapos na ng robot ni Zero ang pangunang lunas at nagulat, ngunit huli na ang lahat. Lumuhad si Inyo upang suriin ang pulso ni Kasoki, nasawi na ang bata. Umalangaw sa isip ni Inyo ang mga huling salita ni Kasoki, iligtas mo ang aking kapatid, sigurado akong may nagmamanipula sa kanya. Tulad ng taong nakilala ko sa kagubatan, ayos lang ako at malapit na akong masawi. Ang aking kapatid ay isang napakatalinong explorador, isang bayani sa aking puso, iligtas mo siya. Yumuko si Inyo bilang tugon sa kanyang hiling. Sa kanyang huling sandali, ngumiti si Kasoki. Pinaikit ng bata ang kanyang mga mata at nagpakita ang imahe ng kanyang mga magulang na kamakaway upang salubungin siya, at pagkatapos ay naglaho. Nakita ni Chrono na sawi na ang kanyang nakababatang kapatid at nagsimulang tumawa ng baliw. Sa wakas ay nasawi na. Agad na sumugod si Inyo at nagbigay ng isang mapaminsalang atake na lumilipad ang mga sentido. Umalangaw ang boses ni Inyo, na nagpapaliwanag tungkol sa Magmel. Ito ang tunay na nakakatakot sa Magmel. Habang tumatagal ka rito, lalakas ang mga pagnanais at puot ng tao. Ikinwento ni Inyo ang kanyang mga krimen sa pagpaslang sa kanyang mga magulang, pagpaslang sa kanyang mga kaibigan, at sa wakas ay pagpaslang sa sarili niyang kapatid. Umungal siya, Sus Mariosep, sabi ni Inyo, ang isang katulad mo ay may iisang landas lamang. Nabaliw na sigaw ni Chrono, iaalok kita sa Anona. Nagpasya siyang lunukan ang prutas na Anona at agad na nagbago ang katawan ni Chrono. Umumbok ang kanyang mga kalamnan, lumabas ang mga ugat, nanlilisik ang kanyang mga mata, at ang kanyang buong katawan ay nagliyab ng isang nagliliyab na pulang enerhiya. Pakiramdam ko ay puno ako ng sigla. Umungal siya at sumugod kay Inyo nang may lakas na nadurog ang lupa. Mabilis na umiwas si Inyo. Naalala ni Chrono ang mga salita ng kanyang kapatid, gusto kong maging lector kapag gumaling na ang sakit ko. Para maging lector para protektahan ang aking nakatatandang kapatid. Sa ilalim ng kalangitan, ginamit ni Inyo ang kanyang kakayahang lector, na lumikha ng isang napakalaking istruktura. Isang serye ng mga higanteng kalasag ang nahulog mula sa kalangitan, dinurog si Chrono at nagdulot ng isang malaking pagsabog, na naglibing sa kanya. Natapos ang labanan at binuhat ni Inyo ang katawan ni Kasoki palabas ng kagubatan, at lumipad ang robot ni Zero sa likuran. Ang hugis bituin na kwintas ni Chrono ay naiwan, na nakasabit sa isang tuod ng puno na nababalutan ng lumot. Noong nakaraan,
Noong bata pa si Inyo at nakaluhod sa kawalan ng pag-asa, isang matangkad na figure ang nagpakita, na nagsasabing hindi iyon sapat para mawalan ng pag-asa at iyon ang madilim na bahagi ng pag-asa. Inabot ng figure ang kanyang kamay, tumangala ang bata at nanginginig na inabot ang kanyang kamay para hawakan ito. Nagpatuloy ang flashback, ipinakita si Inyo na nakasuot ng pamilyar na uniforme ng Angura, nakatayo sa harap ni Zero, na nakakulot sa isang madilim na sulok. Tumangala si Zero sa kanya at nagtanong, ito ba ay kawalan ng pag-asa? Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa kwarto ni Inyo sa kasalukuyan, kung saan ito ay mahimbing na natutulog, at si Zero ay nakaupo sa tabi ng kama at binabantayan siya. Pagbalik sa daungan ng lungsod sa Isuko Island, isang babaeng nagngangalang Emily ang may hawak na mapa na iginuhit ng kamay. Habang naghahanap sa mga kalye, pumasok siya sa isang eskinita at nakakita ng isang gusali na may nakasign na opisina ng serbisyo ng angler ng Shoko. Sa loob, nakaupo si Inyo na nakatalikod sa kanyang mesa na naglalaro ng mga fortune telling card games ng mag-isa at nagrereklamo na napakasama ng kanyang swerte. Sa sandaling iyon, inanunsyo ni Zero na may bisita. Pumasok si Emily at naisip sa sarili, si Inyo ba ang maalamat na angler? Binati siya ni Inyo, sinabing masayang makilala siya. Nagkomento si Zero, malalaki ang asset ng customer. Nataranta si Emily ngunit mabilis na sinabi ang kanyang layunin, na gusto niyang humingi ng tulong kay Inyo. Sa sala, ipinaliwanag ni Emily na ang pasilidad ng pananaliksik ng kanyang ama, ang direktor ng dibisyon ng pananaliksik sa biological reaction sa Polar, ay biglang nawala ng komunikasyon. Tinanong ni Inyo kung anong uri ng species ang pinag-aralan ng kanyang ama. Nagtaka si Zero kung bakit kailangang umupa ng isang malaking kumpanya tulad ng Polar sa labas ng Angura gayong kailangan nilang magkaroon ng sarili nilang rescue team. Kinumpirma ito ni Emily ngunit sinabing ang kanyang ama ay partikular na nagbilin sa kanya, kung may mangyari sa akin, humingi ka ng tulong sa kanya, habang ibinibigay ang address ni Inyo. Humikab si Inyo at tinanong kung kilala niya ang kanyang ama, pagkatapos ay casual na sinabing hindi nito malinaw na matandaan. Tinanong ni Emily kung iniisip ni Inyo na ang kanyang ama ay isang taong lumilikha ng pagdurusa. Ipinaliwanag ni Inyo na ang ibig niyang sabihin ay ang uri ng kapangyarihan na gumagamit ng mga buhay na nilalang para lamang sa kapakinabangan ng tao, at tinanggihan niya ang trabaho dahil ayaw niyang iligtas ang mga ganoong uri ng tao. Nagulat si Emily at nagmakaawa na ang kanyang ama ang lahat para sa kanya. Sumagot si Inyo na nangyayari ito araw-araw at ang katotohanan ay malupit. Galit na tinawag siya ni Emily na malupit. Wala siyang ibang pagpipilian, naupo siya sa sofa at yumuko upang magmakaawa. Ang pangalang Sean ay nagpapatigil kay Inyo. Naalala ang imahe ng kamay ni Sean na inaabot siya noon, agad niyang itinuwid ang sarili. Ako si Inyo, hindi si Sean, ngunit pumayag siyang tanggapin ang kahilingan. Tumayo siya at ipinahayag, anuman ang kaya ni Sean, kaya ko rin. Lumabas siya, naiwan si Emily na nalilito. Sa paliparan, nakilala ni Inyo at Emily si Hector at isang piloto sa tabi ng isang malaking eroplano ng militar. Nahihiya na ipinakilala ni Emily si Inyo bilang kanyang nakababatang kapatid. Hiniling ni Hector kay Inyo na alagaan si Emily. Sumagot si Inyo, hindi mo kailangang mag-alala. At kinutya ni Hector na ang kanilang kumpanya ay pagmamalaki ng bansa, at ang misyong ito ng pagsadyep ay parang isang picnic lamang. Pagkatapos ay sumakay ang dalawa sa eroplano. Samantala, sa control room, tinawagan ni Inyo si Zero gamit ang kanyang earpiece. Hiniling niya rito na imbestigahan ang lugar na kanilang pupuntahan. Pinaga niya ni Zero ang kanyang kapangyarihan at naipon ang enerhiyang elektrikal at pumasok siya sa kanyang kamalayan sa robot, inilunsad ito sa buong lungsod patungo sa Magmel. Kasabay nito, sa pasilidad ng pananaliksik, walang saysay na pinaputukan ng mga gwardya ang mga kabars, pero madali nilang pinaslang ang mga sundalo. Sa control room, ang ama ni Emily na si David, at ang mga siyentipiko ay nanood ng pagpaslang ng may takot. Sa sandaling iyon, dumating ang eroplanong pangtransportasyon na sinasakyan ni Inyo, Emily, at ng mersenaryong pangkat ng Polar Stars. Nagpaputok ang mga automated cannon ng pasilidad, at nagpabagsak ng ilang oso. Pagkatapos, ipinadala ang mga mersenaryong pangkat upang linisin ang mga halimaw. Sa eroplano, nakatanggap si Hector ng ulat sa pamamagitan ng radyo. Ang mga Squad A at C ay may tig-iisang nasawi, ngunit nagawa nilang mapaslang ang isang oso.
Tila kontento si Hector dahil hindi gaanong marami ang mga napaslang. Biglang nakatanggap si Inyo ng babala mula kay Zero sa pamamagitan ng earpiece, nandito na. Hiniling ni Inyo na panoorin ang video. Nagpakita ang screen ng isang higanteng halimaw na nakabaluti. Natakot sina Emily at Hector, nakilala ito bilang pinuno ng Zone 7. Ipinaliwanag ni Inyo na ang dugo ng mga kabarber ang tumawag dito. Sinimulan ng halimaw na iwagayway ang buntot nito at ihagis ang mga higanteng bato patungo sa pasilidad. Natukoy ng scale gargan ang eroplano at binato ito ng mga bato. Natarante si Hector at inutusan ang mga machine gun na magpaputok, ngunit hindi tumagos ang mga bala sa baluti. Sumigaw siya na kailangan nilang gamitin ang trump card at inutusan ang Dragon Armor Round na maghanda kaagad. Pagkatapos nito, inutusan niya ang isang ganap na pag-atras. Sumigaw si Emily na huminto siya dahil naroon pa rin ang kanyang ama. Itinulak siya ni Hector, sinasabing sawi na ang lahat ng naroon. Tahimik na naglakad si Inyo patungo sa bukas na pinto sa gilid ng eroplano. Tinanong ni Hector kung ano ang ginagawa niya. Humarap si Inyo kay Emily at sinabihan ito, "Sundan mo ako," at tinanong kung gusto nitong iligtas ang kanyang ama. Hinawakan niya ang kamay nito at silang dalawa ay tumalon palabas ng eroplano nang sandaling ilunsad ang missile. Nakalaya silang nahulog at tinawag ni Inyo ang robot upang saluhin sila, hinayaan silang ligtas na lumipad sa himpapawid. Si Hector, sa eroplano, ay namangha. Lumapag sina Inyo at Emily malapit sa isang Dragon Armor missile na bumagsak kanina nang hindi sumabog. Sinabi ni Emily na susubukan niya itong ayusin ngunit hindi siya sigurado. Ipinaliwanag niya kung gusto niyang iligtas ang kanyang ama, kailangan nila itong paandaran. Ginamit niya ang kanyang kakayahang mag-lecture, na bumubuo ng electromagnetic energy sa pagitan ng kanyang mga kamay at ipinapasok ito sa missile. Muling binuo niya ito, na lumikha ng isang bagong itim na launcher para dito. Nagulat si Emilia at nagtanong, ano ito? Itinutok ni Inyo ang missile patungo sa scale gargan at sa pasilidad ng pananaliksik na malayo. Tinanong niya si Emily kung sino ang dapat masawi, ang kanyang ama or ang halimaw. Sinagot niya ang sarili niyang tanong tungkol sa pagkakaroon ng magmel, dahil masyadong nakakabagot ang mundo. Tumakbo si Inyo sa isang bangin na tinatanaw ang pasilidad. Gumamit siya ng loudspeaker at sumigaw, "Mga mananaliksik, or mas tumpak, mga mandurukot, pakipalaya agad ang iyong bihag. Kung gagawin mo, maliligtas ka." Sa control room, narinig ni David ang boses at nakita niya si Inyo. Nakilala niya ang sombrero at figure ni Shan. Inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na tanggapin ang kahilingan, at pakakawalan nila ang mga anak. Nakatayo si Emily sa tabi ng naayos na missile. Tumalon pababa si Inyo at umuungal pa rin ang scale gargan. Tumalon pababa si Inyo upang akitin ang halimaw na habulin siya. Nang marating niya ang itinalagang lugar, tinawag niya si Emily na magpaputok. Pinindot niya ang buton, ngunit tumakbo ng napakabilis ang halimaw at lumihis ang direksyon ng missile. Gayunpaman, hindi iyon hinayaan ni Inyo na mangyari. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang lumikha ng isang higanteng kamay at itinulak ang halimaw papunta sa missile, na tuluyan itong napaslang. Sa laboratorio, tiningnan ni David ang mga anak ng kabarber na nakulong sa mga kulungan na konektado sa mga cable ng kuryente. Pagkatapos ay pinalaya niya sila. Pagkatapos nito, sabay-sabay silang umatras papunta sa eroplano. Nakatayo si Hector sa tabi ni David. Ipinaliwanag ni Hector na kapag pinino, ang dugo ng oso ay magiging pinakamatigas na metal, isang patentadong imbensyon ng kumpanya. Lumabas na ang malaking kawan ng oso ay sinusubukang iligtas ang kanilang mga anak na dinukot ng mga siyentipiko. Tinanong ni Inyo si David, at tinanong kung pinaslang niya ang kanilang mga magulang gamit ang mga bala na gawa sa dugo ng kanilang sariling mga anak. Galit na ininsulto ni Hector si Inyo at sinabing marumi. Tinanong ni Hector si Inyo kung ano ang relasyon niya kay Shan. Hindi siya pinansin ni Inyo at sinabihan lamang si David na dapat niyang makita ang kanyang anak na babae. Sa sandaling iyon, masayang tumakbo si Emily palapit, tinawag ang kanyang ama. Pagkalipas ng ilang araw, iniulat sa balita sa telebisyon ang aksidente sa eroplano, ngunit walang nasawi. Ipinakita lamang nito si Hector na nasugatan at dinala palayo. Habang nasa daan, sinabi ni Emily kay Inyo na nagpa siya ang kanyang ama na huwag nang magtrabaho sa magmel at sinabi ni Inyo na mabuti iyon. Lumabas si David ng kotse at kasama si Emily ay yumuko kay Inyo.
Ngumiti si Emily sa kanya bago umalis. Sa opisina ng mga Shokido, nakaupo sina Inyo at Zero sa sofa. Sa harap nila ay isang coffee table na puno ng pudding, lollipops, at mga merienda. Nanunood sila ng isang programa sa subasta sa screen. Ipinakilala ng tagapagbalita ang highlight item ng araw, isang kalapati na parang bahaghari. Ipinaliwanag ni Zero kay Inyo na ito ay isang napakabihirang nilalang mula sa Zone 45 nanograms magmel, na sinasabing nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan at kakayahang i-neutralize ang lahat ng uri ng lason. Kinumpirma ni Inyo na nakakita na siya ng isa noon. Nagsimula ang subasta sa panimulang presyo na 1,000,000. Mabilis na tumaas ang presyo sa 5,000,000. Sinabi ni Zero na dahil handang gumastos ng malaking pera ang mga mayayaman, patuloy na nagkakaproblema ang mga bagong explorer, at dahil doon, mas dumami ang kanilang mga customer. Sumang-ayon si Inyo, sinabing sa tingin niya ay kahangalan ito, ngunit nakakatuwa ring kumita ng pera mula sa mga pagkakamali ng ibang tao. Bigla, sumigaw si Zero sa gulat nang may magbid ng 1,000,000,000. Agad na nagsara ang subasta sa 1,000,000,000, isang record para sa programa. Parehong natigilan sina Inyo at Zero. Mabilis na kinalkula ni Zero na sa ganoong halaga ng pera, makakabili sila ng isang buong pabrika ng puding. Habang sinusubukan pa ring nakawin ang puding ni Zero, tumawa siya at nagtaka kung ano ang planong gawin ng mamimili sa ganito kalaking halaga. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell ng opisina. Isang matandang lalaki at isang sekretarya ang pumasok. Sila ang mga nanalo sa subasta, dala ang hole na naglalaman ng bahaghari na kalapati. Pagkaalis ng sekretarya, nagpakilala si Teodoro. Tinanong ni Inyo kung siya ang mayamang lalaki kanina. Kinumpirma ni Teodoro na siya ang namamahala ng isang kumpanya ng serbisyo sa proteksyon ng insurance at turismo. Mabilis na tinanong ni Zero kung mayroon siyang pabrika ng puding, ngunit humingi ng tawad si Teodoro, sinabing wala. Ipinaliwanag niya na ginugol niya ang kalahati ng kanyang buhay sa paghahanap sa ibong ito, at kailangan niya ang tulong ni Inyo. Iniharap ni Teodoro ang kanyang kahilingan na gusto niyang tumulong si Inyo sa paghahanap ng kanyang mga kaibigan. Nang tanungin ni Inyo kung saan sila nawala, sumagot si Teodoro ng Zone 45. Agad na nag-isip si Inyo kung nalasan ba sila. Ipinaliwanag pa ni Zero na ang Zone 45 ay tahanan ng mga nilalang na may nakakasawi na kamandag at ang paggalugad dito ng walang paghahanda ay ang tugatog ng kawalang isipan. Inamin ito ni Teodoro at ikinwento niya ang kanyang kwento 30 taon na ang nakalilipas noong naaprubahan pa lamang ang paglipat sa Magmel. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay kabilang sa mga unang migrante. Isang pamayanan na may mga simpleng bahay na gawa sa kahoy sa Magmel at noong kanyang kabataan at ang kanyang dalawang kaibigang sina Stan at Stein ay naglalaro doon. Sinabi niya na dahil hindi alam ng mundo noon ang tungkol sa mga panganib ng Magmel, ang ugnayan sa pagitan ng mga migrante ay napakalakas. Kailangan nilang magtulungan upang mabuhay. Ang tatlong batang lalaki ay naglalaro ng labanan ng mga salagubang, natalo ang salagubang ni Stan. Nagmungkahi si Teodoro ng isang bagong laro. Mangungulekta sila ng maraming makamandag na insekto hanggat maaari mula sa Zone 45 at hahanapin ang pinakamalakas na uri sa pamamagitan ng pagpapalaban sa kanila. Pagbalik sa kasalukuyan, mausisa na tinanong ni Zero kung ano ang Kadoko. Ipinaliwanag ni Inyo na ito ay isang sinaunang laro kung saan ang mga tao ay naglalagay ng maraming makamandag na insekto sa isang lalagyan upang maglaban sila hanggang sa isa na lamang ang mabuhay, at ang isa ay itinuturing na may pinakamalakas na kamandag. Sinabi ni Zero na ang laro ay masyadong walang galang at malupit. Tinanong ni Inyo si Teodoro kung nalasan ba ang kanyang mga kaibigan ng mga insektong iyon. Kinumpirma ito ni Teodoro. Siya lang ang nakaligtas. Ngunit dahil sa labis niyang takot, tumakas siya at iniwan ang kanyang mga kaibigan. Nabigo ang plano ng migrasyon. Bumalik sila, at nawalan siya ng komunikasyon sa mga pamilya ni Stan at Stein. Sinabi ni Teodoro na sinubukan niyang kalimutan ang nakaraan sa pamamagitan ng pagbaon sa kanyang sarili sa trabaho, at pagkatapos ay tumanda siya at kumita ng maraming pera. Kaya nga niya binili ang kalapati na parang bahaghari, dahil may kakayahan itong gamutin ang lahat ng lason. Sumabat si Inyo, sinabing masyadong matagal na iyon at tiyak na wala na ang kanyang mga kaibigan. Sumigaw si Teodoro na huwag siyang magsalita ng pabaya, ngunit kumalma at humingi ng tawad sa pagkawala ng kanyang kahinahunan.
Inamin niya na gusto lang niyang maghanap ng huling kislap ng pag-asa sa mismong lugar kung saan niya sila iniwan. Ngumiti si Inyo at sinabing, matagal na, ngunit naparito ako para iligtas ka at hindi kita pinabayaan, iyon ba ang ibig mong sabihin? Napahiya si Teodoro, tumanggo, at nanumpa na babayaran ang anumang kailangan. Agad na nagbago ang saloobin ni Inyo, naging parang si Zero, at sinabing sa wakas ay may handang magbayad ng presyong gusto niya. Itinakda niya ang bayad sa pagsadyop sa 100,000, sinabing hindi niya babawasan ang kanyang mga presyo, ngunit depende sa kanyang kalooban, maaari siyang maningil ng higit pa or magdagdag ng mga karagdagang kondisyon. Pumayag si Teodoro sa lahat at tinanggap ni Inyo ang quest ngunit kinailangan ni Teodoro na magpalit ng kanyang damit dahil hindi angkop ang isang suit para sa trabaho, at inutusan si Zero na ihanda ang mga gamit. Lumipad sina Inyo at Teodoro gamit ang helikopter papuntang Zone 45 dala ang kulungan ng ibon. Lumapag sila sa isang kagubatan na may kakaibang makukulay na halaman. Nagsimula silang maglakad at mabilis na napagod si Teodoro at kinailangang huminto para uminom. Nahiya siya dahil mabagal ang paggalaw ng kanyang tumatandang katawan, ngunit nakaramdam din siya ng nostalgia. Nagpahayag siya ng paghanga kay Inyo sa kakayahang magligtas. Prangkang sumagot si Inyo na kung hindi siya babayaran ng mga tao, wala siyang ililigtas, at kahit sino ay maaaring gawin ang trabahong ito, ang tanging tanong ay kung gusto ba nila or hindi. Nagbabala rin si Inyo na hindi niya magagarantiyahan ang pagliligtas sa lahat. Sa sandaling iyon, lumipad ang robot ni Zero at nagulat ng mga palatandaan ng isang halimaw sa unahan. Sinenyasan ni Inyo si Teodoro na huminto. Itinuro niya ang magagandang bulaklak na tumutubo sa gilid ng bangin at sinabing kahit mukhang hindi nakakapinsala ang mga ito, lubhang mapanganib ang mga ito. Agad na nagunat ang mga bulaklak at inatake ang mga ito. Mabilis na ginamit ni Inyo ang kanyang kakayahang mag-lecture, lumikha ng 2 mabibigat na machine gun mula sa hangin at pinasabog ang mga ito. Isang higanteng halimaw na parang gamo-gamo ang lumabas mula sa usok. Ipinaliwanag ni Inyo na dalubhasa ito sa pagpaslang ng mga makamandag na nilalang at pagsipsip ng kanilang mga sustansya. Sumugod ang gamo-gamo at nagpaputok ng mga sinulid na mahigpit na bumabalot kay Inyo. Gumamit muli si Inyo ng lektar, na lumikha ng 2 higanteng itim na kamay upang hawakan ang gamo-gamo at durugan ito. Binigyan ni Inyo si Teodoro ng isang makamandag na bulaklak mula sa mga labi ng halimaw, sinabi sa kanya na ito ay pagkain para sa bahaghari na kalapati. Nagpatuloy sila sa paglakad, at napansin ni Teodoro ang isang pamilyar na X na inukit sa isang puno noong unang panahon, na nagpapakita na inukit ito ni Stan upang hindi sila maliga. Bigla, tumakbo si Teodoro sa kung saan. Hinabol siya ng robot ni Inyo at Zero at natagpuan siyang nakatayo sa harap ng isang kuweba. Magkasama, pumasok sila sa isang madilim na kuweba. Nakilala ni Teodoro ito bilang lugar kung saan nangyari ang trahedya 30 taon na ang nakalilipas. Lumipad ang robot ni Zero papasok sa kuweba upang magmanman. Naalala ni Teodoro ang sandaling sabik na binuksan ng 3 batang lalaki ang garapon ng Kadoko. Sa loob, nagsanib ang mga nilalang, at ang kamandag ay nagmutate sa kanyang mga kaibigan. Narinig lamang niya ang kanilang mga sigaw mula sa loob ng kadiliman. Pagbalik sa kasalukuyan, nakakita si Teodoro ng mga piraso ng garapon, lumuhod, at binasag ang mga ito sa galit, habang sumisigaw na ibalik ang kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, bumalik ang robot ni Zero at nagulat. Pagkatapos ay sinabi ni Inyo kay Teodoro na may magandang balita siya, buhay pa ang kanyang mga kaibigan. Natigilan si Teodoro. Mula sa loob ng kadiliman, 2 higanteng halimaw ang dahan-daang nagpakita, isa nakahawig ng alakdan at isa nakahawig ng paniki, na kinatatakutan ni Teodoro habang siya ay natutumba pabalik. Kinumpirma ito ni Inyo, na sinasabing, oo, mga kaibigan niya ang mga ito. Desperadong tinawag ni Teodoro ang kanilang mga pangalan. Umungal ang 2 halimaw at nagsimulang mag-atake. Sumugod si Teodoro sa pagitan nila, tinawag si Stan. Nakilala rin ng halimaw na parang paniki si Teodoro at sinabi ang kanyang pangalan. Lumuluha si Teodoro na humingi ng tawad sa pagpapahintay sa kanila ng matagal at tinanong kung sila ay nasa sakit at takot. Tila naunawaan ng 2 halimaw ang kanyang mga salita. Napuno ng tuwa si Teodoro, iniisip na buhay pa sila. Humarap siya kay Inyo at sinabing gagamitin niya ang bahaghari na kalapati upang gamutin sila.
Ngunit pinigilan siya ni Inyo at isiniwalat ang katotohanan. Oo, kailangan nilang inumin ang dugo nito, gayunpaman, masasawi sila. Ipinaliwanag ni Inyo na ang lason mula 30 taon na ang nakalilipas ay sumanib sa kanilang mga katawan, na naging tanging pinagmumulan ng enerhiya na nagpapanatili sa kanila na buhay, at kung sila ay ma-detoxified, masasawi sila dahil hindi na sila tao. Tiningnan ni Teodoro ang kanyang dalawang halimaw na kaibigan nang may kawalan ng pag-asa. Tumalikod sila at iginiya siya patungo sa ex na nakaukit sa puno. Sinabi ni Inyo na ang pagpapabeya sa kanila na masawi ay maaaring ang mas banayad na pagpipilian. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, gumawa ng desisyon si Teodoro. Ayaw na niyang tumapos ng buhay. Binuksan niya ang hola, pinakawalan ang bahaghari na kalapati upang lumipad patungo sa paglubog ng araw, tinanggap ang mga bagong anyo ng kanyang mga kaibigan, kinikilala na siya mismo ay malaki ang ipinagbago. Pinanood nila ni Inyo habang kamakaway ang dalawang halimaw bilang pamamaalam bago nawala sa malalim na kuweba. Sa wakas, pabalik sa opisina ng mga angler, pinanood ni na Inyo at Zero ang balita habang nagdaos ng press conference si Teodoro, na inanunsyo na gagamitin niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian upang protektahan ang kapaligiran ng Magmel at suportahan ang mga pamilya ng mga biktima. Tinanong ng isang reporter kung bakit siya nagtatayo ng pabrika ng puding. Si Inyo, habang kumakain ng isang tasa ng puding, ay ngumiti. Ito ay isa lamang karagdagang kondisyon. Kalaunan, sa isang panlabas na palengke, naglalakad sina Inyo at Zero at huminto sa harap ng isang tuhog na merienda. Itinuro ni Zero ang pagkain, sinabing mukhang masarap ito at gusto niya itong kainin. Sinabi ni Inyo na marahil dapat nilang ialok ang kalahati ng presyo, ngunit sa totoo lang ay patas ang 30s. Tinawag ni Zero si Inyo na kuripot at pumunta sa pwesto, kung saan sinabi ng tindero na nagkakahalaga ito ng 40. Iniabot ni Zero ang pera at sinabing eksakto ito, ngunit pinigilan siya ng tindero, sinasabing hindi ito sapat, 30 lang ito. Nang tanungin ni Zero kung hindi ito katanggap-tanggap, ipinaliwanag ng tindero na kailangan niyang magpatakbo ng negosyo. Iminungkahi ni Zero na maaari niyang hilingin sa susunod na customer na magbayad ng karagdagang 10 para mabalanse ito. Tumawa at sumang-ayon ang tindero, ibinigay sa kanya ang merienda para sa 30 at sinabing, isang beses lang ito. Nagpasalamat si Zero sa kanya. Pagbalik niya, pagkakataon na ni Inyo. Sinabi ng tindero na 50, na nag-iwan sa kanya ng bahagyang pagkapahiya at pagkadismaya. Bigla, nakarinig sila ng ingay mula sa isang kalapit na plaza kung saan nagtipon ang isang pulutong. Isang lalaki ang nagsasalita, ipinakilala ang isang babaeng may mahiwagang kakayahan, si Veronica. Ang pulutong, kabilang ang mga matatanda at kababaihan, ay nagdasal at umiyak habang humahakbang si Veronica. Inanunsyo ng lalaki na siya ang unang babaeng nakasakop sa Magmel ng 8 beses ng mag-isa, ligtas na bumabalik sa bawat pagkakataon, at ngayon ay mayroon siyang mahalagang anunsyo. Sinimulan ni Veronica ang kanyang talumpati, na sinasabing ang mundo ay puno ng mga tunggalian at maraming ulilang batang nangangailangan ng tulong, at nagpasya siyang bisitahin muli ang Magmel. Nanood sina Inyo at Zero, at napagtanto ni Zero na ito ang kanyang ika-9 na hamon sa Magmel at tinanong si Inyo kung ang sikat na gumagamit ng mahika na ito ay kung sino talaga siya. Masiglang isinigaw ng mga tao ang pangalan ni Veronica. Nakatitig si Inyo ng mabuti, seryoso ang kanyang mga mata, bumubulong na hindi talaga siya isang gumagamit ng mahika, siya si Bloody Maria. Kalaunan sa opisina ni Zero, umupo siya sa harap ng isang computer sa isang madilim na silid, binubulong ang pangalan ni Veronica habang naghahanap ng isang online na artikulo na nagpapakita ng larawan ni Veronica. Inilarawan ng artikulo ang kanyang mga pagsisikap na muling itayo ang isang nahihirapang ampunan, paglalakbay ng mag-isa patungong Magmel, pagdaig sa mga panganib, pagbabalik ng mahahalagang bagay, at pagbibigay ng lahat sa ampunan. Pinuri siya nito bilang walang takot sa harap ng panganib, dedikado sa pagtulong sa mga bata, na nag-iiwan ng malakas na impresyon sa marami. Akala ni Zero ay matapang siya ngunit nagtaka kung bakit siya tinawag ni Inyo na Bloody Maria. Palihim siyang pinagmasdan ni Zero habang gumagawa ng isang ampunan kung saan naglalaro ang mga bata. Nang mapansin ng isang batang babae na nagngangalang Perina na malungkot na nakaupo sa tabi ng hardin ng mga bulaklak, lumapit si Veronica at tinanong kung ano ang problema.
Lumuluha si Perina na sinabing nawala niya ang kanyang manika ng kuneho. Ngumiti si Veronica, tiniyak ito, at nangakong maghahanap ng magkasama. Masayang niyakap ni Perina si Veronica. Pinagmasdan ito ni Zero mula sa likod ng isang puno, malalim ang iniisip, nang biglang nawala ang controller ng kanyang robot. Samantala, sa opisina, kumuha si Inyo ng isang libro, umupo sa kanyang computer, at tiningnan ang isang katulad na artikulo tungkol kay Veronica, na nagpaalala sa kanya ng nakaraan. Noong bata pa si Inyo sa Magmel kasama ang kanyang tagapagturo, si Sean, nag-iiho sila ng isda sa tabi ng apoy nang bigla nilang makita si Veronica na naglalakad ng mag-isa, inaatake ng isang malaking halimaw na may sungay at baluti. Mabilis na namagitan si Sean, gamit ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang napakalaking libro upang harangan ang pag-atake ng halimaw. Bumukas ang libro sa mga pahinang naglalarawan ng mga halaman, pagkatapos ay isinara ng malakas, na nagpatambo sa halimaw. Tumakbo ang batang si Inyo at tinanong kung sawi na ito. Sinabi ni Sean na hinimatay lang ito. Nagpasalamat si Veronica kay Sean sa pagliligtas sa kanya. Pinagalitan siya ni Sean dahil sa pag-alis niya ng mag-isa, ngunit iginiit ni Veronica na may mahalaga siyang gagawin. Pinayuhan siya ni Sean na umuwi na kung ayaw niyang masawi, pagkatapos ay umalis silang dalawa. Nang gabing iyon, hindi makatulog ang batang si Inyo sa kanyang sleeping bag. Bumangon siya at tumakbo papasok sa kagubatan. Pagbalik sa kasalukuyan, umupo si Inyo sa kanyang opisina, napagtanto mula sa pagbabasa ng artikulo na ito ay isang malaking pagkakamali. Nang sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang biglang pumasok, hinihiling na gawin niya ang misyon na iligtas si Veronica. Tumanggi si Inyo, isang lalaki sa grupo ang galit na nagsabing inililigtas ni Veronica ang kinabukasan ng mga bata, at kung hindi tutulong si Inyo, iniiwan niya sila. Mahinahong sinabi ni Inyo na ang pag-alis ng mag-isa, gaya ng dati, ayos lang. May mahika pa rin naman siya. Nagalit ang mga tao, tinawag siyang irresponsible. Sinabihan sila ni Inyo na tulungan ang kanilang mga sarili kung gusto nila. Inihayag ng mga tao na hindi nila maaaring kontaken si Veronica or ang kanyang support team. Binaliwala ito ni Inyo, sinabing hindi siya nag-iisa. Napagtanto ni Zero ang kabigatan ng sitwasyon. Nang mapagtanto niyang tunay na kailangan ng mga bata ang babae, bigla niyang pinutol ang sasabihin ni Inyo, at sinabing siya ang gagawa ng misyon at sinabihan ang lahat na umalis na. Nang gabing iyon, pinatakbo ni Inyo ang isang helikopter papunta sa Magmel. Pagdating, ang mga gwardya ni Veronica ay nakahiga at sugatan sa lupa. Ang isa ay bamulong kay Veronica na mag-ingat. Ang isa naman ay naisip na hindi siya masasawi. Si Veronica, na nakasuot ng balabal na may hood, ay humarap sa isang napakalaking baboy ramo. Samantala, natuklasan ni Inyo ang isang kawan ng mga halimaw na may 3 mata na baboy ramo. Bamulong siya, "Oh, gusto mo ba akong kainin, ha?" Hindi naman gaanong magtatagal ang laban na ito. Gamit ang kanyang nakabubuo na kapangyarihan sa himpapawid, lumikha siya ng 2 malalaking pana, automatikong nagpapaputok ng mga palaso at sinisira ang kawan. Sumulong siya, naalala ang isang pagtatalo noong bata pa siya kay Sean. Sumigaw si Batang Inyo na ang banal na layunin ay isang panloloko, habang sinabi ni Sean na tinutulungan lamang niya ang mga nangangailangan ng tulong. Ikinatwira ni Inyo na kahit ang masasamang tao ay hindi kailangang iligtas at ang mabuti or masama ay hindi desisyon ni Sean. Sinabi lang sa kanya ni Sean, "Maiintindihan mo rin balang araw." Sa kasalukuyan, nakaharap ni Inyo ang isang halimaw na may sungay sa isang bangin, na nagpaputok sa kanya ng mga energy sphere. Umiiwas siya, naisip niyang maaaring hindi mali si Sean, ngunit hindi niya kayang harapin ang lahat ng paraan ni Sean. Gumawa siya ng palakol at umatake, naputol ang isang bahagi ng halimaw. Ngunit nang mapagtanto niyang hindi pa ito sapat, ginamit niya muli ang kanyang kapangyarihan upang makabuo ng umiikot na talim, pinutol ang mga nakapalibot na puno at nagliyab upang harangan ang halimaw. Pakiramdam niya ay malayo pa ang kanyang lalakbayin upang maabyutan si Sean. Nang malubha ang pinsala ng halimaw at bumagsak, lumipad si Zero at nasaksihan ang isang nakakakilabot na tanawin. Lumapit si Inyo at nakita si Veronica na puno ng dugo, nakaluhod sa tabi ng nilalang, nakangiti habang hawak ang duguan nitong puso. Sinabi niya na napakahalaga ng mga organo nito, at ang pagbebenta ng mga ito ay makakatulong sa mas maraming bata. Nagtanong si Inyo tungkol sa mga gwardya.
Casual na sinabi ni Veronica na lahat sila ay nasawi sa pangangaso, ngunit naniniwala siya na ang kanilang mga pagkasawi ay walang kabuluhan, maliligtas sila sa kabilang mundo. Naiinis na nagtanong si Inyo kung paano naging ganito kawalang puso ang isang tao. Bigla, mas marami pang katulad na mga halimaw ang nagpakita, nakapalibot sa kanila. Ngunit tiningnan sila ni Veronica ng may baliw na kislap, habang tumatawa. Napakarami ninyo, ha, sa bilang na ito, iligtas ko ang hindi mabilang na mga ulilang bata. Matapos masaksihan ang katotohanan, sinabihan ni Zero si Inyo na huwag siyang pigilan. Iniulat ni Zero na napakaraming halimaw ang kakalabanin. Naunawaan ni Inyo at tumalikod, iniwan si Veronica na mag-isa sa gitna ng paparating na pulutong. Pagbalik sa ampunan, ang batang si Perina ay nakaupong umiiyak sa hardin ng bulaklak, iniisip kung nasawi na ba si Veronica. Inaliw niya ang sarili, iniisip, hindi siya masasawi. Siya ay naging isang santo na nagbabantay sa atin. Noon din, lumipad si Zero at inilagay ang kulay rosas na manika ng koneho na Momo sa kanyang mga kamay. Masayang sumigaw si Perina, Momo. Pagbalik sa palengke, naisip ni Zero na mahirap makilala ang mabuti sa masama, at tinanong kung ang konsepto ng tama at mali ay isang bagay na nililika, pinaniniwalaan, at pagkatapos ay minamanipula ng mga tao. Mga 30 taon na ang nakalilipas, isang bagong kontinente na tinatawag na Magmel ang biglang nagpakita sa karagatang Pasipiko, na umakit sa marami na naakit ng kasakiman at pagnanais. Ang mga pirata, mangangaso, mahilig sa pagkain, at maging isang editor ng comics ay pumunta roon. Ang paggalugad sa Magmel ay lubhang mapanganib, at marami sa mga nang-ahas na pumunta roon ay hindi na nakabalik. Bigla, isang bukol na lalaki na may dilaw na mohawk at makapal na bigot na nagngangalang Dennis ang nagpakita, na sinasabing ang sinumang pupunta sa Magmel ay walang isip, at kung sila ay masasawi, ano ang kanilang ikatutuwa. Agad niyang kinutya ang kanyang sarili, pagkatapos ay napansin ng isa pang walang isip na inilalagay ang kanyang sarili sa panganib, at siya iyon. Si Dennis ay natigil sa tiwangwang na disyerto ng Magmel, nagrereklamo tungkol sa init, nang bigla niyang maramdaman ang isang napakalaking presensya na papalapit. Nataranta, sinubukan niyang tumangala, pinilipit ang kanyang leeg, at nakita ang isang napakalaking halimaw na parang pagong sa itaas niya. Napasigaw si Dennis sa kawalan ng pag-asa, kumbinsido na ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Umungal ang halimaw, kumulo ang tiyan nito. Itinaas nito ang ulo at ibinuka ang bibig, sa mukha ng isang napakalaking agos ng likido na halos lumunod kay Dennis. Habang humuhupa ang tubig, galit na sumigaw si Dennis na hindi siya maaaring masawi ng ganito, hindi siya maaaring masawi ng ganito kaiyahiya. Muling yumuko ang halimaw, ibinuka ang bibig nito para lamunin siya. Sumigaw si Dennis, basang-basa sa takot, umiiyak, at sumuko hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Pagbalik sa daungang lungsod, naglakad sina Inyo at Zero sa mga kalye papunta sa isang grocery store. Sa loob, nakatayo si Dennis sa likod ng counter, tinitingnan ang isang tablet, binubulong ang tungkol sa mga eksplorador na Magmel na nagpabago ng kanilang buhay at iniisip kung kikita ba siya ng ganoon kalaki. Masayang binati siya ni Inyo, "Kumusta, Tiyo Dennis?" Gulat na nakinig si Dennis habang ipinakikilala ni Inyo si Zero bilang kanyang kunwaring anak, na nag-iwan sa kanya ng gulat. Mabilis na binalaan ni Zero si Dennis na huwag siyang tingnan ng may mga matang masama. Nagreklamo si Dennis na kumakabog ang kanyang puso tuwing dumadaan si Inyo. Sinabi ni Inyo na palaging puno ang tindahan ni Dennis. Itinuro ni Zero ang isang malaking kahon ng bihirang tuna, sinabing napakamahal nito, at sinabi ni Inyo sa kanya na maaari niya itong kunin kung gusto niya. Tinanong ni Zero kung araw ba ito ng pag-aaksaya, at tumawa si Inyo, sinabing 3 beses lang silang gumagastos ng pera sa loob ng 5 taon, pero dahil matalik na kaibigan ng kanyang ama si Dennis, syempre makakakuha sila ng diskwento. Galit na binaliwala ito ni Dennis, at nagtanong, "Kaibigan? Sino ang kaibigan mo?" Parang kinakabog ang kanyang puso tuwing magkikita sila. Minsan, kumuha si Inyo ng stun grenade at tinanong ang presyo nito. Sabi ni Dennis, "Para sa'yo 100,000 yan." Agad na tumawad si Inyo ng 1,000, dahilan para sumigaw si Dennis. Nagpatuloy si Inyo, ibinaba ang presyo sa 800.
Habang naghahadges ng mga barya sa counter, galit na hiniling ni Dennis na tumigil na siya sa pagbibiro, ngunit itinuro ni Inyo na expired na ang granada. Tinanong ni Dennis kung paano ito sasabog kung expired na. Pagkatapos ay kumuha si Inyo ng isang buhay na granada, pinindot ang isang buton, at tuluyang natarante si Dennis. Nagreklamo siya na ilang beses na siyang bumisita sa dentista at nawalan ng maraming customer. Bukod dito, nagbayad si Inyo gamit ang sulat kamay na counterfeit money. Sa kasalukuyan, maingat na inihanda ni Dennis ang mga istant na pinatibay, sinuri ang expiration ng mga mapanganib na bagay, nilinis ang sahig, at nagkabit ng high-speed infrared security camera system. Dahil sa 40 taong karanasan sa kalye, inisip niyang hindi siya maaaring lokohin. Gayunpaman, sinabi ni Inyo na walang silbi ang lahat ng panlilinlang, kaya't nagpakita siya ng credit card para magbayad, at idinagdag, huwag mong ipagkamali ang araw na ito bilang aking araw ng paggastos, kaya hindi mo na kailangan ng mga diskwento. Ang biglaang pagbabagong ito ay nag-iwan kay Dennis ng kalituhan, dahil sanay na siyang laging nagbibigay ng diskwento kay Inyo. Nang umalis sina Inyo at Zero, napaisip si Dennis kung masyado ba siyang nag-iisip. Ngunit bigla niyang napansin ang pag-ugoy ng karatula ng tindahan. Niluwagan ito ng robot ni Inyo na si Larynx. Nahulog ang karatula, tumama sa ulo ni Zero. Sumigaw si Dennis nang bumagsak ito sa lupa, umaagos ang pekeng dugo. Nagtipo ng mga nakamasid, at natarante si Inyo, sumisigaw, anak ko. Mahinang bulong naman ni Zero, Papa, maging masaya ka kahit anong mangyari. At sa loob ng pagkataranta ni Inyo, sumigaw siya na huwag siyang masawi, at sinubukang tumawag ng ambulansya. Humarap siya kay Dennis, lumuhad sa tabi ni Zero, sumisigaw, bilisan mo, bigyan mo kami ng diskwento. Habang papalubog ang araw, binigyan ni Dennis si Inyo ng 90% na diskwento. Umalis ang mag-ama, karga ni Inyo si Zero, na ngayon ay may malay na. Bamulong si Zero, napakagandang trick naman iyon. Habang si Dennis, nag-iisa sa ilalim ng mga ilaw ng entablado, ay umamin ng pagkatalo, na lubos na natalo ng pabaya na batang iyon, at nagpa siya na tuluyang itigil ang negosyo. Nagpa siya siyang pumunta sa Magmel upang baguhin ang kanyang buhay, iniisip na mas mabuting sumugal na masawi doon kaysa magbenta kay Inyo. Determinadong maging bilyonaryo, kinabukasan, isinara ni Dennis ang kanyang tindahan at sumulpa at sakay ng isang pulang electric car na may 3 gulong. Dahil sa labis na tuwa at iniisip kung maaabot niya ang Magmel gamit ito, biglang nagpakita sina Inyo at Zero sa likurang upuan. Tinanong ni Inyo kung bakit sarado ang tindahan at sinabing, dahil sarado na ito, maaari mo na rin kaming hilingin na iuwi mo na lang kami. Nag-aatubili si Dennis na magmaneho sa isang wind turbine field. Hinangaan ni Zero ang tanawin habang nagrereklamo si Dennis na hindi siya isang driver. Tinukso ni Zero ang mabagal na sasakyan at ang malaking tiyan ni Dennis, na nagudyok sa kanya na ideklara ang kanyang sarili bilang si Dennis the Lightning, at ipakita sa kanila sa pamamagitan ng pagpapaandar at pagpapakawala ng wheelie bago bumilis, na iwan sina Inyo at Zero. Pabaya siyang nagmaneho, ngunit sa isang interseksyon ng pulang ilaw, napagtanto niyang hindi siya maaaring huminto, isang malaking truck ang sumugod sa kanya. Dahil sa takot, lumihis si Dennis sa tamang oras upang maiwasan ang sakuna. Nakahinga ng maluwag, agad niyang napansin na nakababa siya sa bangin. Sumigaw ng, biro lang. Nahulog siya sa dagat, umahan, humingi ng tulong, at isang lifebuoy ang inihagis sa kanya. Sa bangin, pinanood ni Inyo at Zero si Dennis habang inaagos sa pampang, napagtanto nilang hindi siya maaaring sumakay ng sasakyan papuntang Magmel. Nakita niya ang dagat, idineklara niyang tinatawag siya nito. Ayaw sumuko, nagsuot siya ng damit pang marino, tumayo sa isang maliit na barko, at ipinahayag na gumastos siya ng 30 taon na ipon para mabili ito at tatawid sa karagatan papuntang Magmel. Muling nagpakita sina Inyo at Zero sa likuran niya. Kumain si Zero mula sa isang kahon habang si Inyo ay may hawak na 2 baril. Nagkomento sila tungkol sa masaganang pagkain at armas ni Dennis. Galit na galit, pinagalitan sila ni Dennis dahil sa paghawak sa kanyang mga gamit. Nagbiro si Zero na ang kagamitan ay kamukha ng sa isang pag-anti, at sinabi ni Inyo na si Dennis mismo ang kriminal, na nangangakong papatunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Gamit ang kanyang kapangyarihan, lumikha si Inyo ng isang granada. Tinanong ni Dennis kung ito ba ay mahika.
Ipinaliwanag ni Inyo na ang Rekuda iyon, ang kakayahang magsuri ng mga istruktura at lumikha ng materya, at isiniwalat na binili niya ang granada mula sa tindahan ni Dennis para pag-aralan ito. Iwinawagayway ni Zero ang isang tinidor, binalaan si Dennis na huwag sabihin kahit kanino. Ibinigay ni Inyo kay Dennis ang granada bilang pamamaalam, ngunit binalaan na hindi niya maaabot ang magmel. Hinayla ang aspili, sa takot, inihagis ni Dennis ang granada sa kanyang barko at tumalon sa tubig. Sumabog ang barko at sumigaw siya, "Ang barko ko. 30 taon ang pinaghirapan kong pera." Sa rooftop, kumain sina Inyo at Zero ng instant noodles, pinapanood ang pagtaas ng usok. Lumulutang si Dennis sa dagat, tumangala, determinado. Nasa akin pa rin ang langit. Sa wakas, lumipad siya sakay ng glider, determinadong huwag nang bumalik, kahit na nawala ang kanyang sasakyan, barko, at pera. Sa kalagitnaan ng paglipad, napagtanto niyang hindi niya alam ang ruta at hindi niya maabot ang kanyang telepono. Pagkatapos, lumapit si Inyo, na nakakapit sa kanyang robot, at itinuro siya. Dumiretso ng 200 meters, pagkatapos ay lumiko pa kanan. Natigilan si Dennis at napansin ni Inyo na mabagal ang glider ni Dennis, at nang hinga ng tulong, ginamit niya ang Rekuda para ikabit ang isang jet engine sa glider, sabay sigaw ng, lumiko pa kanan sa intersection. Sumugod ang glider, at napasigaw si Dennis nang bigla siyang bumangga sa isang truck na may sakay na mga baboy, na nakulong sa gitna nila, at sumisigaw ng, tulungan ninyo ako. Bumalik sa kasalukuyan, habang papalapit ang mga huling araw ng kredito, nanatiling nakabaon sa buhangin si Dennis habang ang higanteng halimaw na pagong ay naghahandang lamunin siya. Umiiyak siya, nagpapaalam sa kanyang ina at mga kaibigan. Bigla, tumigil ang halimaw, itinaas ito ni Inyo at Zero. Hinawakan ni Inyo ang nilalang gamit ang kanyang mga kamay, nakangiti habang sinasabing, maligayang pagdating sa magmel, mahal na panauhin. Dumating ang isang rescue helicopter. Pagbalik sa opisina, nanood sina Inyo at Zero ng programa tungkol sa mga kuting sa malaking screen, at patuloy na ipinahayag ni Zero ang kanyang pagkasabik sa kanilang kakyutan. Tumayo siya at sinabi kay Inyo na nagpasya na siyang mag-ampon ng pusa. Tumanggi si Inyo, sinabing ayaw niya sa mga pusa. Gulat na gulat si Zero, tinawag siyang hindi kapani-paniwala at walang puso, na ikinakatwiran na ang mga video ng kuting ay nakapagpapagaling, nakakatulong sa mga tao na tiisin ang mahirap na trabaho. Ibinasura ito ni Inyo, at sinabing ito ay isang pakana ng mga may kapangyarihan upang pahinain ang likas na pakikipaglaban ng tao at gawin silang masunurin tulad ng mga kabayong panghila. Dahil sa pagkadismaya pa rin, kinuha ni Zero ang unipormeng sombrero ni Inyo, itinuro ang 3 metal na badge, at sinabing malinaw na kahawig ng mga pusa ang mga ito. Itinuwid siya ni Inyo, iginiit na hindi sila mga pusa, at muling ipinaalala sa kanya na ayaw niya sa mga hayop, kaya hindi siya mag-aampun ng pusa. Nadismaya si Zero at nang tingnan ni Inyo ang sombrero, tinanong siya ni Zero tungkol sa kahulugan ng mga badge. Natahimik si Inyo, naalala ang paghawak ng kanyang master na si Shan sa mga badge at sinabing mahalaga ang mga ito. Sa isang mataas na treehouse noong gabi, kinausap ng batang si Inyo si Shan, nagulat nang malaman niyang dati nang may pamilya si Shan. Sinabi ni Shan na malamang wala na sila dahil hindi niya sila kayang protektahan. Tinanong ni Inyo kung ito ba ay dahil mahina si Shan at sinabi lang ni Shan na mas walang isip siya kaysa sa iba. Sa panahon ng pagsasanay, sinubukan ng batang si Inyo na gamitin ang kanyang kakayahang Rekuda upang labanan ang isang halimaw na may 4 na braso ngunit nabigo. Nagpakita si Shan at mabilis itong natalo. Nainas si Inyo na tretuhin na parang bata kahit na nagsanay na siya at lumikha ng isang maliit na kutsilyo. Isang araw, nag-iisa na naglakad ang batang si Inyo sa kagubatan at nakakita ng isang maliit na puting nilalang na may isang mata at isang sungay, na dinala niya sa treehouse at pinangalan ng Tuto. Pinayagan siya ni Shan na alagaan ito. Nang gabing iyon, habang sinusubukan ni Inyo na magukit ng isang kwintas para kay Tuto at hiwain ang kanyang kamay, tinulungan siya ni Shan na tapusin ito, na lumikha ng 4 na maliliit na badge. Kalaunan, nilagyan ni Shan ng isang unipormeng sombrero na may 3 magkatugmang badge si Inyo bilang regalo. Pagbalik sa kasalukuyang opisina, ipinaliwanag ni Inyo na iyon lang ang naiwan sa kanya ni Shan. Tinanong ni Zero kung ano ang nangyari kay Tuto. Nagpatuloy ang mga flashback. Naglaro sina Inyo at Tuto ng paghagis ng patpat sa isang parang.
Ginamit ni Tuto ang buntot nito na parang propeller para saluhin ang patpat ngunit nahulog sa bangin, at nahulog si Inyo habang sinusubukang iligtas ito. Kalaunan sa treehouse, nakatulog si Inyo habang karga si Tuto habang tinatakpan sila ni Shan ng balabal. Maya-maya, natagpuan ni na Inyo at Tuto ang isang eksplorador na nakulong sa isang patibong ng pangangaso. Napagtanto ni Inyo na ang lalaki ay nakapasok sa sarili niyang bitag habang nangangaso ng isang bihirang ibon. Pinalaya ni Inyo ang ibon, ngunit galit na itinutok ng lalaki ang baril sa kanya. Dinilaan ni Tuto ang sugat sa binti ng lalaki at nag-transform bilang isang higanteng maskuladong halimaw, inatake at pinaslang ito. Sa kasalukuyan, sinabi ni Inyo kay Zero, "Ako ang pumaslang." Nagpakita si Shan, binuhat si Inyo, ipinaliwanag na kapag ang isang nilalang na iyon ay uminom ng dugo ng tao, ito ay nagbabago at walang paraan para maibalik ito. Sumugod ang halimaw, ngunit sinigaw ni Inyo ang pangalan nito, na nagpaalangan dito. Gumawa siya ng espada at tinalon ito ngunit tumilapon. Sa pagbabalik tanaw, nawala na si Tuto. Kinumpirma ni Shan na ito ang realidad ng Magmel, sinabi kay Inyo na hindi niya kasalanan at ibinigay sa kanya ang kwintas ni Tuto. Humingi ng tawad si Inyo kay Zero para sa nawawalang alagang hayop, sinabing kailangan pa niya ng mas maraming oras. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang babaeng costumer, umiiyak dahil nawala ang kanyang alagang hayop, si Roko-chan, at ipinakita ang isang nakaguhit na guhit. Sa kabila ng pagsasalaysay ng kanyang masakit na nakaraan, ngumiti si Inyo at tinanggap ang gawain na hanapin ito. Samantala, isang napakalaking helikopter ang lumulutang sa itaas kasama sina Emily at Hector sa loob, binabantayan ang isang malaking screen na nagpapakita ng mapa. Isang lalaki ang nag-anunsyo na ang eroplano ay papasok sa himpapawid ng Magmel at itinuro ang isang lugar na tinatawag na Devil's Octagon sa screen. Tiniyak ni Hector kay Emily na ang helikopter ang pinakamahal at pinakamatibay na armored warship sa mundo, na nagkakahalaga ng 5 bilyones, kaya walang dapat ipag-alala. Agad na nayanig ng malakas ang eroplano, inatake mula sa lupa ng malalaking projectile na bato. Isa sa mas maliliit na rescue helicopter ang tinamaan at bumagsak. Mabilis na nag-utos si Emily ng mga hakbang pang-emerhensya, at iniulat ni Hector na handa na ang eroplano para sa labanan. Mula sa lawa sa ibaba, isang grupo ng mga berdeng halimaw na parang palaka ang nagpakita at nagsimulang umatake. Gumanti ng putok ang mga fighter jet gamit ang mga missile at baril, ngunit nawalan ng kontrol ang mga piloto. Iniulat nila na normal ang mga navigation at control system, ngunit hindi nila mapanatili ang landas ng paglipad. Ang napakalaking helicopter ay nagsimulang lumipad pababa. Nataranta si Emily at ang kanyang koponan, sinusubukang mabawi ang kontrol, ngunit tuluyang nawala ng estabilidad ang eroplano at bumagsak sa lawa. Nakatakas si Emily at ang kanyang koponan at natagpuan ang dating bumagsak na Seven Star Company Rescue Helicopter, sa paniniwalang ang pag-atake ay nagmula sa lupa. Bigla, isang maliit na nilalang na may balat na may kalansay na may kulay rosas na buhok at isang mabangis na mukha ang tumalon mula sa mga palumpong. Samantala, dumating si Inyo at ang kanyang ama sa lugar ni Emily dahil, matapos marinig ang balita ng kanyang aksidente, humingi siya ng tulong kay Inyo. Kinumpirma ni Zero na bumagsak ang helicopter sa teritoryo ni Aren. Nagtanong ang ama ni Emily tungkol kay Aren, at ipinaliwanag ni Inyo na isa itong sinaunang nilalang. Sa Magmel, normal lang ang mga ganitong bagay. Nagulat siya, dahil alam ni Inyo ang lahat, at sumagot si Inyo na ang pagkilala sa kanya ay nangangahulugan na walang hindi niya alam. Iniulat ni Zero na ang bumagsak na eroplano ay natagpuan sa lawa at ligtas si Emily. Sinabi ni Inyo sa kanyang ama na maayos ang kalagayan ng kanyang anak, ngunit kung magalit, maaari itong magdulot ng gulo. Si Emily mismo ay papunta upang makipagkita sa isang pangkat ng mga mersenaryo na haharap kay Aren. Naramdaman niya na walang puot si Aren ngunit napupuot sa mga armas. Gayunpaman, umatake ang mga mersenaryo. Umiwas si Aren at ginamit ang mga nababanat na braso nito upang sirain ang kanilang mga armas. Nang makitang hindi na kayang tiisin ang sitwasyon, umatras ang lahat. Pagbalik sa tagpuan, sinalubong ni Emily ang kanyang ama, na muling tiniyak sa kanya na dumating na si Inyo. Pagkatapos ay sinenyasan ni Inyo si Aren, na tumugon sa pamamagitan ng pag-ugoy ng mahaba at nababanat na mga braso nito sa kanya.
Madaling umiwas si Inyo at lumikha ng sibat gamit ang rakuda, inilunsad ito, ngunit iniwasan ito ni Aren. Nagpaputok siya ng isa pang sibat, pagkatapos ay tumalon sa isang mataas na bato at bumuo ng isang higanteng bagay na hugis X gamit ang Rock Ida, na siyang tumama kay Aren. Nabigla si Emily, ngunit hindi ito pinaslang ni Inyo. Ginawa niya itong isang higanteng marshmallow, naiwan ang kalahati ni Aren na nakakulong at masayang kumakain ng candy. Ipinaliwanag ni Inyo na si Aren ay hindi isang kaaway, gusto lang nitong mamuhay ng mapayapa. Nangako siya kay Aren na hindi siya babalik at inutusan si Emily na huwag suwayin ang pangako. Nakumbinsi sina Emily at ang kanyang ama at umalis. Hindi nagtagal, ang bidang si Inyo at ang support robot ni Zero ay naghahanap ng pagkain sa kagubatan. Pinagalitan siya ni Zero dahil sa katamaran at labis na paggastos, sinabing halos wala na silang mapagkukunan, at iginiit na magtipon siya ng sapat na pagkain para sa buong linggo. Patuloy na pumasok sa kagubatan, natuklasan ni Inyo at Zero ang isang inabandonang sira-sirang bayan. Nang mapansin ang isang tindahan mula sa mga nakakalat na bala, agad na nasa ilalim ng kontrol ni Inyo ang isang matandang lalaki na may rifle sa loob ng isang bahay na kahoy. Nakatali si Inyo sa isang upuan habang ang lalaki ay nagre-reload. Ipinaliwanag ni Inyo na naghahanap lang siya ng pagkain dahil sa gutom at wala siyang balak na masamain. Napansin niya ang isang larawan ng lalaki noong kanyang kabataan sa tabi ng isang babae. Nagpa siya ang matandang lalaki na tanggalin siya ng malamig at itinaboy palayo at nagmamadaling umalis si Inyo. Pagbalik sa kagubatan, nagreklamo si Zero tungkol sa kakaibang kilos ng lalaki habang ang matandang lalaki ay nakaupong mag-isa, malungkot na nakatitig sa larawan ng isang babaeng nagngangalang Ena. Isang maikling pagbabalik-tanaw ang nagsiwalat ng kanyang masayang nakaraan. Ang bahay na gawa sa kahoy ay dating isang masiglang kafe, at ang kanyang anak na si Ena ay masayang umani ng mga butil ng kape. Sa pagpapatuloy ng paghahanap, nakatagpo si Inyo ng isang lilang halimaw, na kinumpirma ni Zero na isang bihirang 5-star delicacy. Sinubukan itong hulihin ni Inyo, ngunit ito ay nagukay sa ilalim ng lupa at nakatakas. Lumipad sina Inyo at Zero sa ere upang habulin ito. Nang ma-corner ang nilalang, muli itong nagukay, na hindi sinasadyang nagising ang isang mas malaking halimaw. Mula sa ilalim ng lupa ay nagpakita ang isang bihirang nilalang na nagpapakita lamang minsan sa bawat 10 taon. Nang umalis ang higanteng halimaw, sinundan ito ni Inyo sa isang maliit na sementeryo, at natuklasan ang isang libingan na nakaukit ang pangalang Ena at isang palumpon ng mga puting lili. Sa sandaling iyon, biglang nagpakita ang matanda mula sa mga palumpong, nakatutok ang baril kay Inyo at sinisigawan itong umalis sa pinaghihigpitang lugar. Nagpaputok siya ng babala sa itaas ng ulo ni Inyo, na napagtanto na sadyang hindi ito nataman at umatras. Pag-alis ni Inyo, nagpakita ang isang pulang buwan, at bumalik ang higanteng halimaw. Hinarap ito ng matanda gamit ang kanyang baril. Isang flashback ang nagsiwalat na ang nilalang na ito ay umatake at sumire sa bayan ilang taon na ang nakalilipas, na pumaslang sa maraming tao, kabilang ang mga customer ng kafe. Bumalik sa kasalukuyan, nakipaglaban ang matanda sa halimaw, tinutukan ang mga mata nito ngunit nag-aalangan. Marahas na umatake ang nilalang, at inihagis ito sa bangin. Isang maikli at malungkot na flashback ang nagpakita sa kanya na nagising sa gitna ng mga guho pagkatapos ng pag-atake, nakita ang natapong mga butil ng kape, ang pulang kwintas ng kanyang anak na babae, at ang hindi gumagalaw na braso nito. Sa kasalukuyan, malubhang sugatan at nakahiga sa lupa, malapit na siyang tapusin ng halimaw. Habang naghahanda itong sumalakay, umiwas siya, nakabawi ng katahimikan, at tinangka niyang tapusin ang halimaw na pumaslang sa kanyang pamilya, ngunit wala siyang makitang kahinaan. Sa sandaling iyon, tumulong si Inyo ng malayuan, gamit ang kanyang kapangyarihan upang hilahin ang panga ng halimaw, na nagbigay daan sa matandang lalaki na tapusin ito gamit ang isang headshot. Kinabukasan, tumayo ang matandang lalaki sa tarangkahan ng bayan. Nagpakita si Inyo mula sa mga palumpong, nagbibiro tungkol sa pagtatangkang magnakaw ng ilang butil ng kape, at ibinalik ang pulang kwintas na kanyang napulot. Nang makita ang imahe ng kanyang anak na babae sa pamamagitan ng kwintas, niyaya ng lalaki si Inyo na manatili para sa isang tasa ng kape.
Di nagtagal, natakot si Zero nang makita si Inyo sa opisina kasama ang isang babaeng may itim na buhok, ang kanyang bagong sekretarya, na nakaupo sa kanyang kandanggan at pinapakain siya ng puding. Tinawag ng babae si Zero na alaga ni Inyo, na ikinagalit niya. Bigla, nagising si Zero sa kama, napagtanto na isa lamang itong bangungot. Naiinis, nagpasya siyang maging isang may gulang na babae upang maakit si Inyo. Mag-isa siyang pumasok sa lungsod, nakabalat kayo na may sombrero at salaming pang-araw, naghahanap ng damit pang matanda, ngunit nadismaya dahil masyadong mahal ang kanyang napiling damit. Nagpakita si Emily at nag-alok ng tulong. Sa tindahan, napilitan si Zero na subukan ang mga kakatuwang damit pambata sa halip na ang suit na gusto niya. Pagkatapos, nagpakita si Teodoro at inimbitahan sila sa isang magarbong restaurant bilang pasasalamat, kung saan nagpakasawa si Zero sa maraming puding. Nang malaman ang kanyang hiling, inalok ni Teodoro na tulungan siyang magbago. Pumunta sila sa isang hair salon, sinubukan ang ilang kakaibang hairstyle bago nagpas siyang kulayan ng itim ang buhok ni Zero. Kahit na pinuri ito ni na Teodoro at Emily, naramdaman nilang may kulang. Pumunta ang grupo sa tindahan ni Dennis upang maghanap ng height-enhancing potion. Tumanggi si Dennis noong una, ngunit nang pagbantaan ng granada ni Zero, isiniwalat ang isang alamat ng isang mahiwagang prutas sa magmel na naitala sa isang libro. Sabik na nagpasya si Emily na hanapin ito. Inayos ni Teodoro ang isang helicopter na nagpakita mula sa ilalim ng isang swimming pool upang dalhin sila sa magmel. Pagdating sa tiwangwang na lupain, naghanda si Teodoro ng isang masaganang tanghalian. Sa sandaling iyon, nagpakita ang isang maliit na nilalang na may pakpak. Sa kagustuhang mabawi ni Dennis ang dignidad matapos ang mga nakaraang pagkabigo sa pangangaso, sinubukan niyang paputukan ito, ngunit pinigilan siya ni Zero at pinakain ang nilalang. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patawid sa isang parang at isang mapanganib na tulay na gawa sa kahoy kung saan muntik nang mahulog si Dennis. Sa kalaunan, natagpuan nila ang maalamat na matangkad na puno. Umakyat si Zero sa mga balikat ni Emily upang pitasin ang prutas. Tinikman ito ni Dennis. Sa una, walang nangyari, ngunit pagkatapos ay tumangkad siya ng napakataas bago bumalik sa normal. Sa isang latian, kinain niya ang mga bulaklak upang maging normal ang kanyang taas, ngunit ang kanyang ulo ay lumaki. At pagkatapos kumain ng berdeng kabute, ang kanyang katawan ay lumaki na parang lobo. Nang bumalik sa normal si Dennis, pagod na pagod, isang higanteng halimaw na bulate ang sumalakay. Dumating ang lumilipad na robot upang tumulong, ngunit ang bulate ay nag-spray ng mga buto, na nagpatubo ng malalaking bintak na nakulong sa grupo. Nang malapit na silang kainin, biglang nagpakita si Inyo sa tuktok ng isang puno, tumalon pababa upang labanan ang halimaw, habang si Emily ay gumawa ng plano gamit ang natitirang bulaklak. Ginamit ni Zero ang kanyang controller upang manipulahin ang katawan ni Dennis, tinawag ang robot na Dennis, at nagbigay ng isang tumpak na sipa, na pinilit ang bulaklak na pumasok sa bibig ng halimaw. Agad na tumalikod ang nilalang, dahilan para madali itong matalo ni Inyo. Habang papalubog ang araw, umalis ang pangkat ni Teodoro sakay ng helikopter. Humingi ng tawad si Inyo kay Zero sa pagsunod, inamin na peke ang libro ni Dennis na ibinenta niya sa kanya at nag-alala siya, kaya naman sumunod siya sa kanila. Natigilan si Zero, ngunit niyaya siya ni Inyo na sumama sa susunod na ekspedisyon, at namula siya sa pagsang-ayon. Hindi nagtagal, nagpatuloy ang mga gawain ng dalawa sa pagtitipon ng pagkain. Natapos ni Inyo at ang robot ni Zero ang isang misyon, tinalo ang isang halimaw at nakatanggap ng pasasalamat mula sa ilang kliyente. Pagbalik sa kagubatan, nagreklamo si Zero na halos wala na silang pagkain at ketchup na lang ang natitira sa refrigerator at nagmungkahi ng steak, ngunit mabilis na ipinaalala sa sarili na wala na silang bagong misyon at nagpas siyang kumain ng croissants upang makatipid ng mga supply. Habang nasa kagubatan, nakarinig sila ng sigaw ng tulong at natuklasan ang isang lalaking nagngangalang Roberto na hinihigpitan ng isang puting ahas na may dalawang ulo. Naghanda si Inyo na makialam, ngunit pinigilan siya ni Roberto, ipinaliwanag na ang ahas ay palakaibigan at hindi makamandag. Pagkatapos itong pakawalan, ipinakilala ni Roberto ang kanyang sarili bilang isang mananaliksik ng magmel ecosystem, na palaging naghahanap ng mga bagong species. Sabik na ipinakita niya ang isang bagong tutubi na bakal, ipinagmamalaki na ang mga pakpak nito ay kasing tigas ng mga diamante.
Pagkatapos ay hinabol at hinuli niya ang isang nilalang na parang isda, ipinaliwanag na ito ay umuusbong na mga binti upang mabuhay sa lupa. Naisip ni Inyo na si Roberto ay tunay na mahilig sa halimaw. Dinala ni Roberto si Inyo sa isang malaking puno na may maraming pugad na hugis mani kung saan pinapakain niya ang mga ulilang sanggol na ibon. Biglang nagpakita ang isang dinosaur na may ulong bulaklak. Sinubukan itong hulihin ni Roberto, ngunit namagitan si Zero, at mabilis na itinaboy ni Inyo ang nilalang bago pa ito maka-atake. Malapit doon, dalawang lalaki, sina Donji at Bobby, ang kumukuha ng video ng paghagis ng mga darts sa isang maliit na nilalang na nakatali sa isang puno bilang target. Hindi sapat ang pagrereklamo sa footage, kaya't lumipat sina Inyo at Roberto sa tabi ng ilog. Ipinaliwanag ni Inyo na nakalanghap si Roberto ng hallucinogenic gas mula sa dinosaur na may ulong bulaklak at gumamit siya ng mga buto ng poppy para kontrahin ito. Nagpasalamat si Roberto kay Zero at ibinahagi ang kanyang mga alalahanin kamakailan tungkol sa malupit na pagpaslang sa maraming nilalang na magmel. Samantala, natuklasan ni Donji at Bobby ang isang puno na may mga pugad ng ibon na pecker anchor. Nagpa siya si Donji na sunugin ang mga pugad para sa isang mas kapanabik na video. Naghiwalay sina Roberto at Inyo, ngunit nakakita si Roberto ng usok at tumakbo pabalik, natakot nang makitang nasusunog ang puno at nawasak ang mga pugad ng sanggol. Kinumpirma ni Inyo na ito ay arson. Galit na galit si Roberto, at ipinaalam ni Zero na nakilala ang mga salarin sa pamamagitan ng kanilang live stream video at hinarap nila ang dalawang influencer. Walang hiya ang inamin nito ni Donji at kinutya sila, sinasabing mga halimaw lamang ang mga nilalang at hindi naiiba si Roberto na kumakain ng manok. Nang tangkain ni Donji na sunugin ang isa pang salamander na may oil gland, hindi napigilan ni Roberto ang kanyang galit, nakipagbuno siya at pinagbantaan gamit ang kutsilyo, kaya napilitan si Donji na humingi ng tawad. Pumagitan si Inyo, ibinigay ang salamander kay Bobby para kainin, tinakot siya para tumakas. Pinigilan ni Inyo si Roberto, pinayuhan siyang hindi niya kailangang maging kriminal tulad nila. Itinali niya si Donji sa isang bato, at nang lumapit ang isang halimaw, ipinaliwanag niya na ito ang pinakamasamang bangungot ni Donji na binuhay. Umalis sina Inyo at Roberto habang naghulog si Zero ng poppy seed malapit kay Donji, dahilan para magbuga ng hallucinogenic gas ang dinosaur na may ulo ng bulaklak sa kanya. Sa paliparan ng helicopter, pinanood ni Roberto ang video ni Donji na sumisigaw sa ilalim ng halusinasyon na in-upload ni Zero. Nakaramdam ng ginhawa na hindi nila siya napaslang, inamin ni Roberto na minsan niyang naisip na tapusin si Donji. Sinabi ni Inyo na ayos lang ang pag-iisip tungkol dito, mas mabuti kaysa sa pag-arte. Nakita ni Roberto sina Inyo at Zero na paalis habang lumilipad sila pabalik sa lungsod at lumipat sa isang madilim na silid kung saan natutulog si Zero. Bigla siyang nagising mula sa isang bangungot, naalala ang kanyang pagkakakulong na nakagapos ang mga kamay. Isang nakakatakot na matandang lalaki ang nakatitig sa kanya sa mga rehas, pagkatapos ay pumasok na may dalang aparato at pinagbantaan siya, dahilan para mapasigaw siya sa takot. Nanginginig pa rin, bumangon si Zero sa kama at naglakad sa madilim na pasilyo, tinatawag ang kanyang master. Binuksan niya ang pinto ng sala at natagpuan si Inyo na mahimbing na natutulog, at isang panandali ang alaala ng isang banayad na kamay na humahaplos sa kanyang ulo ang nagpakita, na nagpangiti sa kanya ng mahina. Kinabukasan, nagulat si Zero nang makitang maagang nagising si Inyo. Tinanong niya kung bakit, ngunit sinabi lang nito na may trabaho siyang gagawin at tinanggihan ang alok nitong magluto ng almusal. Pagkaalis niya, nakaramdam ng pagkabalisa at hindi mapakali si Zero, na binibigyang kahulugan ang kanyang paglaktaw ng almusal bilang isang masamang senyales. Sa pagtingin sa kalendaryo sa mesa, nakita niya ang ika-12 na nabibilugan ng salitang shoe. Kalaunan, pumunta si Zero sa isang kafe kasama si Emily, na nagpahayag ng kanyang hinala tungkol sa hindi pangkaraniwang maagang paggising ng kanyang master. Malapit, narinig ni Dennis at Teodoro at sumali sa usapan. Napagpasyahan ni Teodoro na tiyak na may kaina-hinalang ginagawa si Inyo. Iniugnay ni Zero ang mga pangyayaring maagang gumising, hindi nag-almusal, at ang mahiwagang marka sa kalendaryo. Napansin ni Teodoro na nakasulat doon ang shoe at tinanong kung nakilala na ba ni Zero si Sean noon, na sinagot niya ng hindi.
Isang flashback ang nagpakita sa Dinka na inutusan si Zero na tapusin si Inyo habang sila ay sakay ng isang malaking halimaw. Nang mag-atubili si Zero, marahang tinapik ni Inyo ang ulo nito at sinabihan siyang ngumiti, na nagpapakita na inutusan itong hanapin at protektahan ito. Bumalik sa kasalukuyan, pinapanood ni Dinka ang eksena sa kafe sa pamamagitan ng isang screen sa isang madilim na lugar. Kasabay nito, nasa treehouse nito si Inyo at naglilinis habang inaalala ang nakaraan nang bigyan siya ni Sean ng larawan ng batang si Zero at inatasan itong protektahan ito anuman ang mangyari. Bumalik si Zero sa opisina para lamang makita si Dinka na nakaupo sa mesa ng kanyang amo. Natigilan siya sa takot, inihahanda ang kanyang mga kapangyarihan at hiniling na umalis ito. Kinukutya siya ni Dinka, sinasabing ang tunay na master ay siya, hindi si Inyo, at ipinakita sa kanya ang live feed ng tindahan ni Dennis, kung saan pumasok ang isa sa mga tauhan ni Dinka na nakaitim ang balabal. Binyantaan ni Dinka si Zero, ngunit nagkamali si Dennis sa pag-aakalang si Inyo ang nagbalat kayo bilang isang assassin na humihingi ng diskwento at nagbanta na tatawag ng pulis. Sumigaw si Zero para tumigil siya, ngunit nagpasabog si Dinka ng bomba, na sumire sa tindahan. Kinilabutan si Zero. Patuloy na ipinakita ni Dinka sa kanyang mga mata sina Teodoro at Emily na binabantayan at pinagbabantaan. Tinanong niya ito kung kaninong amo ang tunay niyang pinaglilangkuran, ang angler na si Inyo or siya. Dahil sa pagkakulong at takot para sa kanyang mga kaibigan, nagninitnit si Zero at napilitang aminin na siya nga iyon. Samantala, bumalik si Inyo sakay ng helicopter, pumasok sa opisina, at nakita si Dinka sa screen. Binati siya ni Dinka, na sinasabing 4 na taon na ang nakalipas. Isang flashback ang nagpakita sa batang si Inyo na ginagamit ang kanyang power gloves para suntukin si Dinka para protektahan si Zero. Bumalik sa kasalukuyan, idineklara ni Dinka ang paghihiganti at ipinakita kay Inyo ang kuha ni Zero na nakapiring at nakasuot ng kwelyo. Sumigaw si Inyo, at nagtakda si Dinka ng isang pagpupulong sa isang pamilyar na lokasyon. Biglang may sumulpat sa likuran ni Inyo. Sumabog ang opisina, at natapos ang video sa pagtawa ni Dinka, na dinadala si Zero palayo sa bihag. Noong unang panahon, nakatayo si Batang Inyo sa isang pier sa gabi habang hawak ang larawan ni Zero na nanonood sa pasilidad ni Dinka sa isla. Isang maikling flashback ang nagpakita kay Dinka na inutusan si Batang Zero na tapusin si Inyo. Tumanggi siya, ginamit ang kanyang power gloves para hampasin si Dinka, at sinira ang pasilidad. Bumalik sa kasalukuyan, hinawakan ni Dinka ang peklat sa mukha nito, naalala ang suntok na iyon. Sa kanyang bagong pasilidad, tumingin si Dinka kay Zero, nakagapos at nakakulong sa isang malaking silid. Nakaupo siyang mag-isa, desperado, nag-aalala para kay Inyo, naalala ang pagsabog sa opisina. Isang butas sa dingding ang bumukas, na nagbigay daan sa kanya upang makita ang isa pang bilanggo, isang may pulang buhok na nagngangalang Rock Ubo, sa katabing selda. Ikinwento ni Rock Ubo ang kanyang mga alaala. Siya at ang iba pang mga bata ay nakatakas sa lumang pasilidad bago ito nawasak. Nagpupumilit na mabuhay, nagugutom sa isang eskinita, ngunit natagpuan siya ni Dinka. Pagkatapos ay pumasok si Dinka sa selda ni Rock Ubo at inutusan ang kanyang mga tauhan na pahirapan siya gamit ang kuryente. Nanggigigil na pinagmasdan ni Zero sa pamamagitan ng bentilasyon habang ipinaliwanag ni Rock Ubo na itinuturing sila ni Dinka bilang mga kagamitan at inalisan siya ng kanyang mga kapangyarihan. Nasaksihan ni Dinka ang pagsunog ng lungsod sa pamamagitan ng bintana at napansin ang paparating na helicopter ni Inyo. Dahil sa pinsala, lumapag si Inyo sa bubong ng kanyang nawasak na gusali ng opisina at, pagkatapos suriin ang sasakyang panghimpapawid, lumipad sa ibabaw ng lungsod. Habang papalubog ang araw, tumayo si Inyo sa pantalan, nakatingin sa isla ni Dinka, pagkatapos ay sumakay ng bangka at sumakay papunta sa pasilidad. Samantala, naghanda si Dinka para sa kanyang huling eksperimento. Si Rock Ubo at ang iba pang mga batang nakakulong ay nakatali sa mga upuan habang si Dinka ay naglalabas ng mga pulang mekanikal na insekto na gumagapang sa kanila, na bumubutil sa kanilang mga ulo, na naging dahilan upang mapasigaw si Rock Ubo sa sakit, na nasaksihan ni Zero. Pagdating ni Inyo sakay ng bangka, nagpakita si Dinka sa isang screen, tinawag ang lugar na ito na puntod ni Inyo. Pumasok si Inyo sa madilim at wasak na mga pasilyo ng pasilidad habang may mahabang flashback na nagpapakita ng masasayang sandali nila ni Zero mula sa ospital, pamimili,
pagkain, hanggang sa pang-araw-araw na buhay. Si Zero, sa kanyang selda, ay naalala ang mga sandaling ito at umiyak. Nakarating si Inyo sa isang malaking silid kung saan binati siya ni Dinka sa screen at isiniwalat na ang mga nakabalabal na figure ay mga batang kontrolado matapos manako ang kanilang mga kapangyarihan. Hiniling ni Inyo na palayain si Zero. Inutusan ni Dinka ang mga figure na umatake. Ginamit ni Inyo ang kanyang rekuda upang umiwas at kontrahin ito, na nawasak ang isang umaatake. Nahuli siya ni Dinka sa pamamagitan ng pag-utos sa iba na palibutan siya at umatake gamit ang enerhiya. Bigla, isang pagsabog mula sa ibaba ang naging sanhi ng pagbasag ng mga guwantes ni Inyo na Rock-Ida sa sahig, na tinalo ang mga natitirang umaatake. Nasugatan, sumandal si Inyo sa haligi habang pumapasok si Dinka. Parehong nagpatawag ng mga armas, si Inyo ay may hawak na energy sword, si Dinka ay isang regular na talam. Naglaban sila, ngunit mabilis na nabigla si Inyo dahil sa kanyang mga pinsala. Kinutya siya ni Dinka, na isiniwalat na mayroon din siyang rekuda. Sa sandaling ito, natalo si Inyo sa pasilidad ng isla. Ipinagmalaki ni Dinka na hindi kayang tapatan ni Inyo ang Rock-Ida nito dahil nakuha niya ang Rock-Ida, matapos mabihag si Rock Ubo, pinahirapan, hinigop ang kanyang Rock-Ida, at pinaslang. Pagbalik sa kasalukuyan, isiniwalat ni Dinka na nakakolekta siya ng 58 na Rock-Ida. Ngunit si Inyo ang pinakamalakas, kaya siya ang perpektong eksperimento. Hinamon niya si Inyo sa isang tunggalian. Sinubukan ni Inyo na gambolain si Dinka gamit ang isang energy orb, ngunit isiniwalat ni Dinka na nagsinungaling siya tungkol sa pagtatapon ng explosive collar ni Zero. Sa pagpindot ng isang buton, nagdulot siya ng pagsabog sa rooftop ng pasilidad, na narinig ni Zero. Ipinagpatuloy ni Dinka ang kanyang pag-atake, at sinamantala ang kanyang agresyon, naghagis si Inyo ng bomba palabas ng silid, na sumire sa enclosure na hawak si Zero. Tinawag niya itong tumayo. Galit na galit si Dinka, inatake si Inyo at pinagbantaan na tatapusin si Zero. Ngunit nanatiling kalmado si Inyo, alam niyang hindi maglalakas loob si Dinka dahil si Inyo ang tunay na target ng kanyang paghihiganti. Tiniis ni Inyo ang mga pag-atake ni Dinka habang ipinapaalala kay Zero ang kanilang mga alaala na magkasama. Naalala ang kanilang unang pagkikita at ang pangako ng kanyang master na paprotektahan siya, nabawi ni Zero ang kanyang determinasyon, binasag ang kwelyo, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang robot upang atakihin si Dinka. Nang makitang matagumpay ang kanyang plano, pinabagsak ni Inyo si Dinka. Nagkita muli sina Inyo at Zero, ngunit panandalian lamang ang kanilang ginhawa. Tumayo muli si Dinka, nagalit, sumisipsip ng enerhiya at nag-transform bilang isang napakalaking halimaw na may laman. Sumalakay ang nilalang at inutusan ni Inyo si Zero na iakyat siya sa bubong. Minaniebra niya ang kanyang robot upang buhatin siya sa isang bentilasyon. Sumunod ang halimaw ng eksakto tulad ng balak ni Inyo. Magkasama, bumuo sina Inyo at Zero ng dalawang napakalaking kamay gamit ang Rock-Ida, dinurog si Dinka at ang kanyang pasilidad. Pagkatapos ay bumangka sila palayo. Nag-alala si Zero tungkol sa lahat ng nasa panganib pa rin, ngunit tiniyak sa kanya ni Inyo na matagal na niyang nahawakan ang lahat, maliban marahil kay Dennis, na malamang ay malubhang nasugatan. Kinabukasan ng umaga sa pantalan, tinanong ni Inyo si Zero kung gusto niyang manatili sa kanyang tabi hanggang sa ganap na matuklasan ang mga misteryo ng Magmel. Pumayag siya at sa wakas, magkasamang umupo ang dalawa sa tuktok ng gusali ng opisina, pagod ngunit ligtas, pinapanood ang pagsikat ng araw.